Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood gayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may kapareho kang nanonood sa kabilang bayan. Tahimik na nakaupo habang hawak ang kape o pandesal at katulad mo rin ay naghihintay kung paano babangon ang isang taong halos durugin ng mga taong akala niya ay pamilya. Sa bayan ng San Jacinto, bago pa sumikat ang araw at bago pa magising ang karamihan sa mga bahay, may isang maliit na panaderia sa kanto ng Calle Rosal na una nang bumubuhay sa buong paligid. Hindi ito malaki, hindi rin moderno. Ang karatulan nito ay yari lang sa kahoy na medyo kupas na ang pintura pero malinaw pa ring mababasa ang pangalan, Panaderia Abellana. Sa loob ng panaderiyang iyon, lumaki si Maristela Abellana o mas kilala ng lahat bilang si Stel. Noong bata pa siya, hindi laruan ang una niyang hinahawakan tuwing madaling araw, kundi salaan ng harina, tray ng tinapay, at basang-basahan para punasan ng lumang mesa na minana pa ng tatay niya sa lolo nito. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang pamilya Abellana. Habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog, si Stel ay nakatayo na sa tabi ng kanyang amang si Mang Orestes, pinagmamasdan kung paano nito minamasa ang pandesal na parang bawat galaw ng kamay ay may kasamang dasal. Anak, madalas sabihin ni Mang Orestes habang tinatapik ang malambot na masa. Ang tinapay, hindi lang ito pagkain. Kapag ginawa mo ng may daya, parang niloloko mo na rin ang gutom ng tao. Tumanggo noon ang batang si Stel, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang alam lang niya, kapag sinabi iyon ng ama niya, mahalaga iyon. Ang nanay naman niyang si Aling Natividad ang puso ng kanadarya. Siya ang laging nakangiti sa harap ng tindahan kahit pagod na pagod na. Kapag may batang walang barya pero halatang gutom, hindi niya pinalayas. "Oh, kunin mo na ito," sasabihin ni Aling Natividad habang inaabot ang 2 pandesal sa batang nangingimi. "Pero bukas mag-aral ka ng mabuti ha, hindi mo kailangan magbayad ngayon. Ang bayad mo sa akin, maging mabuti kang bata." Doon natutunan ni Stel na ang kabuhayan ay hindi lang tungkol sa kita. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera: pangalan, alaala, dangal, at malasakit. Ngunit hindi laging mabait ang buhay. Nang tumuntong si Stel sa edad na 23, nagkasakit ang kanyang ama. Una ay simpleng ubo lang daw, hanggang sa unti-unti itong nanghina. Halos maubos ang ipon nila sa pagpapagamot. Ilang buwan matapos mamatay si Mang Orestes, si Aling Natividad naman ang bumigay sa matinding lungkot at karamdaman. Parang sabay na gumuho ang bubong at dingding ng mundo ni Stel. Naiwan siya sa panaderiya, sa amoy ng harina, sa init ng pugon, at sa katahimikan dati puno ng boses ng kanyang mga magulang. Isang gabi, matapos mailibing ang kanyang ina, mag-isa siyang umupo sa harap ng lumang pugon. Hawak niya ang lumang larawan ni Mang Orestes at Aling Natividad na nakaniti sa harap ng panaderiya noong kabataan pa nila. Basang-basa ng luha ang pisngi niya. "Nay, Tay, hindi ko po ito ibebenta. Kahit anong mangyari, aalagaan ko ang iniwan ninyo." Mula noon, si Stel na ang gumising tuwing 3:00. Siya ang nagmasa, nagbenta, naglinis, nagbayad ng utang, at humarap sa mga araw na minsan ay mas mabigat pa kaysa sako ng harina. Ngunit dahil kilala ang Panaderiya Abellana sa San Jacinto, hindi siya tuluyang nag-iisa. Nariyan si Mang Quilerio, matandang panadero na dating kaibigan ng ama niya. Maputi na ang buhok nito, medyo kuba na kung lumakad, pero kapag humawak ng masa, parang bumabalik ang lakas ng kabataan. "Stel," sabi ni Mang Quilerio isang madaling araw habang nagsasalansa ng tray, "hindi mo ako hing lahat. Panaderiya ito ng pamilya mo, oo, pero pamilya na rin kami dito." Napangiti si Stel kahit halata ang pagod sa muka. "Salamat, Mang Quilerio. Minsan nga po pakiramdam ko kapag wala kayo, baka bumigay na ako." "Hindi ka bibigay. Anak ka ni Orestes. Matigas ang ulo ng tatay mo. Ikaw pa kaya?" Kasama rin nila si Luning-Luning Balsote o Ning, isang dalagang delivery rider na palaging naka-ponytail at mabilis magsalita. Noong bata si Ning, isa siya sa mga batang binibigyan ng libreng pandesal ni Aling Natividad. Ngayon siya naman ang tumutulong maghatid ng tinapay sa mga suki sa palengke, paaralan, at maliliit na karinderya. "Ate Skal," sigaw ni Ning isang umaga habang bitbit ang helmet. "Yung karinderya ni Aling Puring, dagdag daw ng 3 dosenang munay. Sabi niya mas mabenta raw kasi kapag galing sa atin kaso hindi daw lasang hangin."
Natawa si Stel. Sabihin mo kay Aling Puring, salamat. Pero wag mo namang kalimutan maningil ngayon. Baka puro papuri na lang ang ibayad sa atin. Sus, ate, ako pa ba? Sagot ni Ning. Pagdating sa singilan, mas matapang pa ako sa mayor. Sa harap naman ng tindahan, madalas pumila ang mga bata. Isa sa kanila si Isko Mabanag, payat na batang lansangan na laging may dalang lumong supot. Hindi siya palaging nagsasalita, pero kitang-kita sa mga mata niya ang gutom na pilit tinatakpan ng hiya. "O, Isko," tawag ni Stel tuwing umaga. "Dalawa sa'yo ngayon pero kakainin mo muna bago ka tumakbo kung saan-saan." Yuyuko si Isko at mahinang sasagot, "Salamat po, Ate Stel. Paglaki ko po, magtatrabaho rin ako dito." "Basta mag-aral ka muna," sabi ni Stel. "Mas masarap ang tinapay kapag marunong kang mangarap." Sa bayan, mahal ng marami si Stel, pero sa kabilang bahagi ng kanyang buhay, sa mundong pinasok niya nang pakasalan niya si Darencio Monteluz, ibang-iba ang pagtingin sa kanya. Si Darren Monteluz ay anak ng mayamang pamilyang nagmamay-ari ng Monteluz Prime Ingredients, isang kumpanyang nagsusupply ng imported flour, butter, sugar at bakery equipment sa malalaking hotel at restaurant. Nakilala niya si Stel nang minsang masiraan ang sasakyan niya malapit sa panaderiya. Umuulan noon, at sa halip na hayaan siyang maghintay sa labas, pinapasok siya ni Stel at pinainom ng mainit na kape. "Libre ba ito?" Biro noon ni Darren habang tinatanggap ang tasa. "Libre ang kape," sagot ni Stel, "pero ang pandesal may bayad. Hindi ako yayaman kung lahat libre." Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Si Darren ay tahimik, maayos manamit, at hindi hambog kahit mayaman. Unti-unting nahulog ang loob niya kay Stel dahil sa tapang at pagiging totoo nito. Si Stel naman, sa kabila ng takot niyang mahalin ng isang lalaking galing sa mundong malayo sa kanya, naniwalang baka hindi lahat ng mayaman ay mapangmata. Ngunit may isang hadlang na parang pader na gawa sa yelo. Ang ina ni Darren, si Doña Celerina Monteluz. Si Doña Celerina ay babae ng kapangyarihan. Laging plansyado ang damit, laging maayos ang buhok, at laging tila may sukat ang tingin sa tao. Para sa kanya, ang halaga ng isang tao ay nakabase sa apelido, yaman at koneksyon. Kaya nang ipakilala ni Darren si Stel bilang babaeng nais niyang pakasalan, hindi palakpakan ang sumalubong sa kanila, kundi malamig na katahimikan. "Panadera?" tanong ni Doña Celerina noon, habang dahan-dahang ibinababa ang tasa ng tsaa. "Iyon ang trabaho mo?" Hindi umiwas ng tingin si Stel. "Opo, panadera po ako. Panaderiya ng mga magulang ko ang pinapatakbo ko." "Mabuti," sagot ng matanda. Ngumiti pero walang init. "At least marunong kang gumising ng maaga. Kailangan iyan ng mga kasambahay." Napahawak noon si Darren sa kamay ni Stel sa ilalim ng mesa, pero hindi siya nagsalita. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Stel ang hapdi ng pagiging tahimik ng taong mahal niya. Pagkatapos ng kasal, mas lalong lumala ang panlalait ni Doña Celerina. Sa bawat family dinner sa Monteluz Mansion, laging may patama. Kapag naaamoy nito ang bahagyang amoy ng tinapay sa damit ni Stel, kunwari itong magpapaypay. "Darren, anak," sabi nito minsan sa harap ng ilang bisita, "hindi ba pwedeng papiliin mo naman ng mas disenteng perfume ang asawa mo? Lagi kasing parang galing sa pugon." Natahimik ang mesa. Naroon sina Doktora Leocadia Velez, isang doktor na kaibigan ng pamilya, Attorney Benigno Sarmiento, abogado ng kumpanya, Claribel Yuzon, isang negosyanteng mahilig makisawsaw sa usapan, at si Vivencio Monteluz, kapatid ni Darren na palaging may mapanuring ngiti. Huminga ng malalim si Stel. "Pasensya na po kung naaamoy ninyo ang tinapay. Galing po ako sa trabaho bago pumunta rito." Tumawa ng mahina si Vivencio. "Trabaho? Akala ko libangan na lang. Maliit na panaderiya lang naman, hindi ba?" Tiningnan siya ni Stel. "Maliit po, pero walang naluloko. Lahat ng tinapay namin, bayad sa tamang tao at gawa sa malinis na kamay." Bahagyang nawala ang ngiti ni Vivencio. Si Doña Celerina naman ay napakurap, halatang hindi sanay na sinasagot. "Matapang pala kayo." Malamig nitong sabi. "Hindi po. Sanay lang po akong hindi ikahiya ang pinanggalingan ko."
Hinintay ni Stel na magsalita si Darren. Kahit isang salita lang. Kahit simpleng, tama na ma. Pero nanatiling nakayuko ang asawa niya. Hawak ang kubyertos, tila iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Doon mas lalong bumigat ang dibdib ni Stel. Hindi ang pangiinsulto ni Doña Celerina ang pinakamasakit, kundi ang katahimikan ni Darren. Pag-uwi nilang ganabing yon, hindi agad nagsalita si Stel. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama, hunubad ang hikaw, at tiningnan ang sarili niyang mga kamay. May konting paso sa daliri niya mula sa tray ng mainit na tinapay. May naiiwan ding harina sa ilalim ng kuko niya kahit ilang beses na siyang naghugas. Stel, mahinang tawag ni Darren. Pasensya ka na kay mama, ganun lang talaga siya. Dahan-dahang lumingon si Stel. Ganun lang talaga siya? Iyon na lang ba lagi ang dahilan? Napabuntong hininga si Darren. Ayokong lumaki ang gulo. Hindi lumalaki ang gulo kapag nagsasalita ang tao, sabi ni Stel, pigil ang luha. Lumalaki ang gulo kapag hinahayaan nating yurakan tayo. Hindi nakasagot si Darren. Samantala, si Vivencio ay may sariling dahilan kung bakit nais niyang mawala ang panaderiya. Matagal na niyang pinagmamasdan ang lupa sa Calle Rosal. Maliit man ang tindahan, maganda ang lokasyon nito. Malapit sa palengke, paaralan, terminal at bagong highway na pinaplano ng munisipyo. Sa isip niya, perpektong tayuan iyon ng commercial building. Kung makukuha nila ang lupa ni Stel, mas lalaki ang halaga ng kanilang hawak na properties sa lugar. Kaya isang tanghali, habang abala si Stel sa harap ng panaderiya, huminto ang itim na sasakyan sa tapat ng tindahan. Bumaba si Doña Celerina, suot ang mamahaling salamin sa mata. Kasunod si Vivencio at isang lalaking may hawak na folder. Natahimik ang ilang bumibili. Si Ning nakakarating lang mula delivery, agad na lumapit sa gilid ni Stel. Si Mang Quilerio naman ay lumabas mula sa likod, pinupunasan ng kamay sa apron. Magandang araw Maristela, bati ni Doña Celerina, ngunit parang insulto ang tono. Magandang araw po, sagot ni Stel. May kailangan po ba kayo? Ibinigay ni Vivencio ang folder sa mesa. Offer, para sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin lolokohin. Mas mataas ng kaunti sa market value. Hindi hinawakan ni Stel ang folder. Hindi po binebenta ang panaderiya. Tumaas ang kilay ni Doña Celerina. Lahat ng bagay may preso. Hindi po ito bagay lang, sagot ni Stel. Pamana po ito ng magulang ko. Napangisi si Vivencio. Pamana? Stel, maging praktikal ka. Ano ba naman ang kikitain mo rito? Barya-barya. Samantalang sa perang ibibigay namin, makakapagsimula ka ng ibang buhay. Hindi ako naghahanap ng ibang buhay, sabi ni Stel. Ito ang buhay ko. Uminit ang tingin ni Doña Celerina. Lumapit siya ng kaunti, sapat para marinig lang ng mga nasa loob ang boses niya. Kapag hindi mo ibibigay sa amin ang lugar na ito, mariin niyang sabi, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang susuko. Nanlamig ang paligid. Si Ning ay napakuyom ng kamao. Si Mang Quilerio ay isang hakbang na lumapit pero pinigilan siya ni Stel pamamagitan ng tingin. Kung iyon po ang gusto ninyong gawin, mahinahon ngunit nanginginig ang tinig ni Stel. Handa po akong lumaban sa malinis na paraan. Tumalikod si Doña Celerina, ngunit bago sumakay sa sasakyan, huminto siya at tinignan muli ang lumang karatula ng Panaderia Avellana na parang isang dumi sa sapatos niya. Hindi bagay sa pangalan ng Monteluz ang amoy ng lugar na ito, sabi niya. Nang makaalis sila, doon lang nakahinga ang mga tao. Lumapit si Kati Motea, tindera sa palengke na kanina pang nakikinig habang may bitbit na bayong. Anak, sabi nito kay Stel, mag-ingat ka. Ibang klase ang mata ng biyanan mo. Hindi iyong titigil sa salita. Tumanggo si Stel pero hindi siya nagsalita. Pinulot niya ang folder na iniwan ni Vivencio at ibinalik ito sa ibabaw ng mesa. Hindi niya binuksan. Hindi niya kailangang malaman ang presyo dahil wala namang halaga ang pera kung kapalit nito ay ang alaala ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, matapos maisara ang paladeriya, naiwan si Stel sa harap ng pugon.
Hinaplos niya ang gilid nito na may bitak na noon pa. Sa isip niya, naririnig pa rin niya ang boses ng ata. Ang tinapay, hindi lang pagkain. Kapag ginawa mo ng may daya, parang niloloko mo na rin ang gutom ng tao. Ngunit habang pinapatay niya ang huling ilaw sa harap ng tindahan, napansin niya ang isang lalaki sa kanto. Nakatayo ito sa ilalim ng poste, nakasuot ng kupas na jacket at sombrero na nakatakip sa muka. Nang mapansin ni Stel, mabilis itong umiwas ng tingin at naglakad malayo. Sandaling kumabog ang dibdib ni Stel. "Ate," tawag si Ning mula sa likod. "May problema ba?" Tumingin muli si Stel sa madilim na kanto. Wala na ang lalaki. Tanging mahinang ilaw ng poste at ingay ng malayong tricycle lang ang naroon. "Wala," sagot niya, kahit alam niyang may kakaibang bigat ang hangin. "Isara na natin." Pero habang ibinababa niya ang bakal na pinto ng Panaderia Avellana, hindi niya maiwasang maramdaman na ang panaderiyang iniwan ng kanyang mga magulang ay hindi na lang basta kabuhayan na kailangang alagaan. Simula ng araw na iyon, ito ay magiging dahilan ng isang laban na susubok hindi lang sa tibay ng kanyang puso, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, matapos makita ni Stel ang lalaking nakatayo sa madilim na kanto, hindi agad nawala sa isip niya ang kakaibang bigat ng gabing iyon. Habang maaga siyang gumising para buksan ang panaderia, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling sinabi ni Doña Celerina bago ito umalis. "Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang susuko." Hindi yun simpleng banta. Sa tono ng matandang babae, parang may plano na itong nakahanda bago pa man sila pumunta sa panaderia. 3:30 pa lang ng madaling araw nang pumasok si Stel sa kusina. Tahimik pa ang buong kalye Rosal. Taning lagaslas ng tubig sa gripo, kaluskos ng mga sakong harina at mahinang langit-ngit ng lumang pintuan ng maririnig. Sinindihan niya ang ilaw sa likod, isinuot ang lumang apron ng kanyang ina at huminga ng malalim. Kahit pagod at kabado, hindi niya hinayaang mangibabamang takot. "Maaga ka ngayon, anak," sabi ng mangkwileryo mula sa may pinto. Bitbit nito ang maliit na termos ng kape at lumang supot ng pandesal na mula pa kahapon. Napatingin si Stel. "Hindi po ako masyadong nakatulog, mangkwileryo." "Dahil doon sa biyenan mo?" Hindi agad sumagot si Stel. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako ng harina at sinalok ang unang tabo. "Dahil po sa sinabi niya at dahil may nakita akong lalaki kagabi sa kanto, parang minamanmanan tayo." Tumigil sa paghahanda si Mangkwileryo. "Anong itsura?" "Hindi ko po masyadong nakita. Naka-jacket, nakayuko, pero pakiramdam ko hindi siya basta dumaan lang." Napabuntong hininga ang matanda. "Mula ngayon, hindi ka na magsasara mag-isa. Sabihin mo rin kay Ning, kailangan nating maging maingat." Tumanggo si Stel. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagsimula sa pagmasa, dumating si Ning na halos hingal sa pagmamadali. Nakasabit pa ang helmet sa braso nito at halatang may bitbit na balita. "Ate Stel," sabi nito, "may kakaiba sa palengke." Kumunot ang noo ni Stel. "Ano na naman?" "May kumakalat na usapan. Sabi raw ng iba, marumi raw dito sa panaderia. May daga raw sa kusina, tapos expired daw ang harina natin." Napatigil si Stel. Ang tabo ng harina sa kamay niya ay bahagyang natapon sa mesa. "Sino ang nagsabi?" "Hindi ko alam kung saan nagsimula," sagot ni Ning halatang inis. "Pero narinig ko sa tindahan ni Aling Puring. May 2 babaeng hindi ko kilala ang lakas-lakas magsalita. Sabi nila, may kilala raw silang taga-munisipyo na magsasara raw sa atin." Nanlamig ang mukha ng Mangkwileryo. Kahapon lang silang nagbanta, ngayon may chismis na agad. Pinilit ni Stel na kumalma. Ayaw niyang makita ng mga kasama niya na natitinig siya. "Magtrabaho muna tayo. Hindi pwedeng maapektuhan ang tinapay natin. Kapag pumangit ang gawa natin dahil sa takot, para na rin nating tinulungan ang mga taong gustong bumagsak tayo." Ngunit kahit sinabi niya iyon, ramdam niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang reputasyon ng Panaderia Avellana ay hindi basta pangalan. Ito ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Kapag nasira iyon, hindi lang kita ang mawawala sa kanila, kundi tiwala ng buong bayan. Pagsapit ng 10:00, karaniwang mahaba na ang pila sa harap ng panaderia.
Ngulit noong umagang iyon, kalahati lang ang dumating. May ilang suki ang dumaan pero hindi tumuloy. May iba namang tumingin muna sa loob na parang naghahanap ng dumi o ebidensya ng tsismis. Nakita iyon ni Stel, pero nanatili siyang nakangiti habang nag-aabot ng tinapay. Magandang umaga po, Aling Minda. Gaya pa rin po ba dati? 1 dosenang pandesal? Ay, Stel, bukas na lang siguro. May niluluto pa kasi kami sa bahay. Alam ni Stel na hindi iyon ang totoong dahilan. Si Aling Minda ay 20 taon nang bumibili ng pandesal sa kanila araw-araw. Hindi itong may araw na hindi bumili maliban kung may bagyo o may sakit. Ngunit ngumiti pa rin si Stel. Sige po, ingat po kayo. Pagkaalis ng babae, narinig niya ang bulong ng 2 lalaking nasa gilid. Baka totoo nga, may inspeksyon daw mamaya. Sayang, masarap pa naman tinapay dito. Hindi kumibo si Stel, ngunit sa ilalim ng mesa, naikuyom niya ang kamay. Bandang 9:00, dumating si Ka Timotea mula sa palengke. Bitbit nito ang malaking bayong na puno ng gulay at sa mukha pa lang alam na may sasabihin itong mabigat. Stel, anak, maghanda ka, may parating na inspektor. Hindi pa man nakakasagot si Stel, huminto sa tapat ng panaderiya ang isang puting van na may marka ng munisipyo. Bumaba mula roon ang isang lalaking malaki ang tiyan, makintab ang sapatos at may hawak na clipboard. Kasunod nito ang 2 taong may dalang kamera. Nagpakilala ito bilang si Ginoong Obdulio Ranes, Health Inspector ng munisipyo. Routine inspection, sabi nito, pero halatang hindi routine ang pagkangangis nito. May natanggap kaming reklamo. Maaari po bang malaman ang kung anong reklamo? Sanitation, expired ingredients, possible pest infestation. Malamig nitong sagot. Kailangan naming pumasok sa kusina. Malinis po ang kusina namin. Araw-araw namin itong nililinis. Kung malinis, wala kayong dapat ikatakot. Sagot ni Obdulio habang diretsyo nang pumasok. Hindi na naghintay ng pahintulot. Sinundan siya ni Stel. Isa-isa nitong binuksan ng mga lalagyan. Tiningnan ng mga sako. Sinilip ang ilalim ng mesa. Pati ang likod ng pugon. Lahat ay maayos. Lahat ng harina ay may resibo. Lahat ng sangkap ay may petsa. Walang daga, walang ipis, walang kahit anong maipukol na mabigat. Ngunit sa halip na tumigil, parang lalo pang naging determinado si Obdulio na humanap ng dutas. Ito, sabi niya nang makita ang lumang kahoy na estante sa gilid. Medyo luma na, pwedeng pamugaran ng peste. Matagal na po yan dito, sagot ni Stel. Pero nililinis po namin araw-araw. Kung kailangang palitan, papalitan namin. Hindi sapat ang pangako, sabi nito habang may isinusulat sa papel. Magbibigay ako ng warning notice. Kailangan ninyong pansamantalang isara ang production area ng 3 araw para sa corrective action. Nanlaki ang mata ni Nin. 3 araw, sir? Paano yung orders namin? Wala naman kayong nakitang marumi. Tiningnan siya ni Obdulio na parang langaw. Hindi ikaw ang kausap ko. Pinigilan ni Stel si Ning bago pa ito tuluyang sumabog sa galit. Sir, maari po ba naming makita ang eksaktong violation? Ipinakita ni Obdulio ang papel. Pero halos walang malinaw na basehan. Puro general observation. Puro possible risk. Puro salitang madaling gamitin para takutin ang maliit na negosyo. Sa labas ng panaderiya, nagsisimula ng dumami ang mga usisero. May ilan na nakikisimpatya. May ilan na nagbubulungan. Para kay Stel, iyon ang mas masakit. Hindi pa siya napapatunayang may kasalanan, pero sa mata ng ilan, para na siyang nadungisan. Nang makaalis ang inspektor, bumagsak sa upuan si Stel. Si Ning ay naglalakad-lakad sa inis. Si Mang Quilerio ay tahimik na nakatingin sa pugon. Si Ka Timotea naman ay lumapit at hinawakan ng balikat ni Stel. Anak, alam naming malinis ka. Huwag kang panghinaan. Alam niyo po, mahina niyang sabi. Pero paano yung ibang hindi nakakakilala sa akin? Walang nakasagot. Dahil sa warning notice, napilitan silang bawasan ng produksyon. 3 araw na halos kalahati lang ang operasyon nila. Imbes na gumawa ng bagong tinapay sa normal na dami, umasa sila sa pre-approved stocks at sa ilang produktong pwedeng gawin sa maliit na auxiliary oven sa likod. Malaki ang nabawas sa kita, may ilang orders na nakansela. Ang pinakamasakit, may isang maliit na paaralan na matagal nang kumukuha sa kanila ng merienda, ang pansamantalang lumipat sa ibang supplier. Kinagabihan, nagpa siya si Stel na kausapin si Darren.
Tinawagan niya ito at hiniling na magkita sila sa maliit nilang inuupahang bahay sa likod ng panaderiya. Dumating si Darren halos 10:00 na ng gabi. Nakasuot pa ito ng office shirt. Halatang galing sa mansyon o sa opisina ng pamilya. Pagkapasok niya, nakita niyang nakaupo si Stel sa mesa. Nasa harap nito ang warning notice, listahan ng kanseladong orders, at resibo ng mga sangkap na hindi nila magagamit dahil nabawasan ng produksyon. Darren, mahinahong sabi ni Stel. Kailangan kitang kausapin. Umupo si Darren sa tapat niya. Alam ko na ang nangyari. May narinig ako kay Mama. Napatingin si Stel. Kay Mama mo? Napayuko si Darren. Sabi niya, may inspection daw dahil may nagreklamo. Sabi niya, normal lang daw yun. Normal? Napapikit si Stel sa sakit. Darren, kahapon pumunta sila rito para bilhin ng lupa. Tinanggihan ko. Ngayon may chismis. Tapos may inspektor. Hindi ba malinaw sa'yo? Stel, wala tayong ebidensya na sila ang may gawa. Hindi ko sinabing ipakulong mo sila bukas. Ang hinihingi ko lang, kausapin mo ang nanay mo. Sabihin mo na tigilan niya ako. Tigilan niya ang panaderiya. Nahawakan si Darren sa noo. Hindi ganun kadali. Bakit? Tanong ni Stel, basag na ang tinig. Dahil siyang nanay mo? Ako ang asawa mo, Darren. Hindi hinihingi na kalawanin mo ang nanay mo dahil galit ako. Hinihingi kong tumayo ka sa tama. Tumayo si Darren at naglakad palapit sa bintana. Hindi mo naiintindihan. Kapag kinalaban ko ang nanay ko, mawawala sa akin ang posisyon ko sa kumpanya. Baka pati shares ko galawin nila. Baka mawala ang yaman mo? Putol ni Stel. Napalingon siya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero yun ang lumalabas. Tumayo na rin si Stel. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung pinahiya ako ng nanay mo. Hindi yung tinawag niya akong panaderang mababa. Ang pinakamasakit, tuwing ginagawa niya yun, para akong nakatayo sa gitna ng kalsada habang pinapanood mo lang akong masagasaan. Namula ang ibabaw ng mata ni Darren. Mahal kita, Stel. Hindi sapat ang pagmamahal kung duwag ito. Parang sinampal si Darren sa narinig. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng sasakyan sa mesa. Kailangan ko munang magpalamig. Napangiti si Stel ng mapait. Saan ka pupunta? Sa mansyon muna. Doon tuluyang nabasag ang natitirang lakas ni Stel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Pinanood lang niya ang asawa niyang lumabas ng pinto at bumalik sa bahay ng mga taong unti-unting dumudurog sa kabuhayan niya. Nang umalis si Darren, saka lang siya naupo sa sahig at tahimik na umiyak. Hindi malakas, hindi dramatikong hagulgol. Iyong iyak ng taong pagod na pero ayaw marinig ng iba na nasasaktan siya. Kinabukasan, kahit halos hindi siya nakatulog, binuksan pa rin ni Stel ang panaderiya. Nariyan si Ning, si Mang Quilerio at si Timotea na parang mga haliging ayaw siyang hayaang bumagsak. Ate, sabi ni Ning habang naglalagay ng tinapay sa tray, kahit 10 lang bumini ngayon, magtitinda pa rin tayo. Oo, sagot ni Mang Quilerio. Hindi tayo isinara ng chismis, binawasan lang ang ingay natin. Sinubukang ngumiti ni Stel. Hindi tayo hihinto. Ngunit noong araw ding iyon, may dumating na lalaking payat, may suot na lumang polo at bitbit ang isang brown envelope. Matagal itong nakatayo sa tapat bago tuluyang pumasok. Kilala siya ni Mang Quilerio dahil minsan na itong bumili noon pero hindi madalas. Si Maristela Avellana po? Tanong ng lalaki. Ako po, sagot ni Stel. May kailangan po ba kayo? Ako si Ramil Guhit, sabi niya, dating accountant ng Montelus Prime Ingredients. Nang marinig ni Stel ang pangalan ng kumpanya, nanigas ang katawan niya. Ano po ang sadya ninyo? Tumingin muna si Ramil sa paligid, parang sinisigurong walang ibang nakikinig. Alam kong pinupuntirya kayo ng pamilya Montelus, at kung tama ang hinala ko, hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha ang lupa ninyo. Hindi nagsalita si Stel. Pinaupo niya ito sa maliit na mesa sa gilid. Si Ning ay nakatayo malapit sa pinto, nakabantay. Si Mang Quilerio naman ay kunwari nag-aayos ng tray pero halatang nakikinig. Binuksan ni Ramil ang envelope. May mga photocopy ng dokumento, listahan ng utang, at ilang kontratang may marka. Tinanggal ako ni Vivencio Montelus 3 buwan ang nakalipas, sabi ni Ramil.
Ang dahilan nila, redundancy, pero ang totoo, may nakita akong hindi dapat makita. Ano iyon? Tanong ni Stel. Lubog na sa utang ang kumpanya nila. Maraming supplier ang hindi nabayaran. Magsasaka, miller, tracking operators, ginamit sila tapos iniwan. Tumingin si Stel sa mga dokumento. Hindi siya abogado, hindi siya eksperto sa negosyo. Isa lang siyang panadera na sanay humawak ng masa kesa kontrata. Pero habang binabasa niya ang ilang pangalan sa listahan, may kirot na tumama sa kanya. Mga taong tulad niya. Mga taong nagtrabahong marangal pero niloko ng mas malalaki. Hindi ako naghahanap ng gulo. Hindi gulo ang dala ko. Katotohanan. Kayo na ang bahala kung anong gagawin ninyo. Nang gabing iyon, hindi umuwi agad si Stel. Umupo siya sa loob ng panaderya kasama sina Mang Quilerio, Ning, Kati Motea at Ramil. Isa-isa nilang pinag-usapan ang mga dokumento. Hindi pa malinaw ang lahat pero sapat na para malaman nilang hindi simpleng pang-aapi ang nangyayari. Iminumukha ni Ning na ilaban nila sa social media. Si Kati Motea naman ay gustong ipagsigaw sa palengke ang baho ng Monteluz, pero pinigilan sila ni Stel. Hindi tayo gagalaw ng padalos-dalos. Kapag sumigaw tayo ng wala pang kumpletong ebidensya, tayo ang lalabas na naninira. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Ning. Tumingin si Stel sa pugon. Magpapakatatag tayo. Palalakasin natin ang panaderya. Kung gusto nilang paluhudin ako, kailangan kong matutunang tumayo ng mas mataas, pero malinis pa rin ang paa ko sa lupa. Doon nagsimula ang unang pagbabago. Sa halip na magkulong sa takot, kinausap ni Stel ang ilang natitirang suki. Ipinaliwanag niya ang nangyayari sa inspeksyon at ipinakita ang mga resibo at malinis na record ng sangkap. Hindi lahat agad bumalik, pero may ilan na naniwala. Sa tulong ni Ning, sinimulan nilang palawakin ang delivery. Hindi na sila umasa sa mga taong pumupunta lang sa tindahan. Pumasok sila sa mga paaralan, construction site, opisina ng barangay at maliit na karinderya. Si Ning ang naging pinakaabala. Kahit umulan, kahit maputi ka ng sapatos, tuloy siya sa paghatid. Ate Stel, sabi niya minsan habang nagbibilang ng order slips, may bago tayong customer, yung kantin sa vocational school. Gusto nila ng regular supply kung kaya natin. Kakayanin, sagot ni Stel. Pero hindi natin bababaan ng kalidad kahit dumami ang order. Si Mang Quilerio naman ay naglabas ng lumang notebook na pag-aari ni Aling Natividad. Doon nakasulat ang ilang recipe na matagal nang hindi nagagawa. Ito, sabi niya habang itinuturo ang pahina. Tinapay na may gata at konting muskabado. Paborito ito ng nanay mo. Hindi namin nailabas noon kasi mahal ang sangkap. Binasa ni Stel ang sulat kamay ng kanyang ina. May bahid pa ng mantika ang gilid ng papel, para siyang muling yakapin ng alaala. Gawin natin, sabi niya. Tatawagin nating tinapay ni Natividad. Naging mabenta ang bagong tinapay. May kakaiba itong lambot at tamis na hindi nakakasawa. Ang mga dating nagdududa ay unti-unting bumalik, dala ang curiosity at gutom. Maging ang ilang kabataang dati bumibili lang ng murang pandesal ay nag-ipon para matikman ito. Si Isko naman, imbes na basta tumanggap ng libreng pagkain, nagsimulang tumulong sa paglilinis ng bakuran tuwing umaga. Ngunit, nilinaw ni Stel na hindi niya ito pinagtatrabaho bilang bayad. Isko, sabi niya isang umaga, hindi ito kapalit ng tinapay. Tinuturuan ko lang kita na kapag may lugar na nagpapakain sa'yo, matuto kang alagaan ito. Opo, Ate Stel, sagot ng bata. Gusto ko po kasing maging parte nito. Napangiti si Stel. Parte ka na nito noon pa. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng panaderiya. Hindi pa kasing lakas ng dati, pero may bagong direksyon. Hindi na sila naghihintay ng suki, sila na ang lumalapit sa tao. At sa bawat bagong order, sa bawat batang napapakain, sa bawat suking bumabalik, para bang unti-unting sinasabi ng bayan na hindi nila tuluyang pinaniwalaan ang kasinungalingan. Isang hapon, habang inaayos ni Stel ang mga papel ng orders, dumating ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong at may dalang baston. Kilala siya ni Mang Quilerio bilang si Professor Salcedo Aranja, dating guro sa negosyo at matagal ng suki ng panadiriya. Maristela, sabi nito,
Narinig ko ang mga nangyayari at nakita ko rin kung paano ka tumugon. Ginagawa ko lang po ang kaya ko. Kung ang kaya mo ay nakakapagtayo ng mga taong gustong pabagsakin ka, sabi ng propesor, ibig sabihin mas malaki ang kaya mo kaysa inirisip mo. Mula noon, tinuruan siya ni Professor Salcedo gumawa ng mas maayos na plano. Inventory, costing, delivery route, legal documents, mga salitang dati parang malayo sa mundo ni Stel pero unti-unti niyang inaral dahil alam niyang hindi sapat ang sipag kung ang kalaban ay tuso. Ngunit habang lumalakas ang loob ni Stel, lalong nagdidilim ang plano sa kabilang panig. Sa loob ng Monteluz Mansion, galit na galit si Doña Celerina nang malaman niyang hindi nagsara ang panaderiya. Nasa sala siya kasama si Vivencio, hawak ang report mula sa taong pinabantayan nila. Mas dumami pa ang bumidili. Tanong niya, nanginginig ang boses sa inis. Oo, sagot ni Vivencio. Ginawa pa nilang bagong produkto ang recipe ng nanay niya. Ang drama, di ba? Kinakagat ng masa. Mariing ibinaba ni Doña Celerina ang baso sa mesa. Hindi pwedeng isang maliit na panadera ang magpahiya sa atin. Kung hindi natin makuha sa pirma, malamig na sabi ni Vivencio, kukunin natin sa takot. Tumingin siya kay Vivencio. Anong ibig mong sabihin? Ngumiting ng bahagya si Vivencio. May kilala akong pwedeng kausapin. Dating driver natin, si Brando Lagasca. Maraming utang, madaling takutin. Hindi agad sumagot si Doña Celerina. Sa labas, maririnig ang mahinang patak ng ulan sa bubong ng mansyon. Ilang sandali siyang nakatitig sa malayo bago sumalita. Wala akong sinabing gumawa ka ng krimen. Wala rin akong sinabing kayo ang mag-uutos, tugon ni Vivencio. Nagkatitigan silang dalawa. Sa katahimikang iyon, nabuo ang isang kasunduang hindi kailangang isulat. Kinagabihan sa isang lumang paradahan sa likod ng terminal, kinausap ni Vivencio si Brando Lagasca. Payat ito, pagod ang mukha at halatang problemado. May sakit ang bunsong itong anak at baon siya sa utang. Hawak ni Vivencio ang folder na naglalaman ng record ng utang ni Brando sa lending company na kontrolado ng isa niyang kaibigan. Gusto mo bang mawala ang utang mo? Tanong ni Vivencio. Napalunok si Brando. Sir, kahit hulugan ko na lang ko, huwag ninyo lang idamay pamilya ko. Simple lang ang kailangan mong gawin, sabi ni Vivencio. May isang lugar na kailangan matakot. Hindi kailangan may masaktan, basta mawala ang tapang nila. Nanlaki ang mata ni Brando. Sir, ayoko pong manakit. Sinabi ko bang manakit ka? Malamig na sagot ni Vivencio. Minsan, konting usok lang natututo ng lumughod ang tao. Nanginginig ang kamay ni Brando nang iabot sa kanya ang maliit na sobre. Hindi niya agad tinanggap, mungit nang banggitin ni Vivencio ang pangalan ng anak niya, napapikit siya sa takot. Samantala, sa Panaderia Abiliana, hindi alam ni Stel na habang abala siyang nagbibilang ng bagong orders at nangangarap na makabangon ng tuluyan, may isang lalaking umiiyak sa dilim habang hawak ang perang kapalit ng kanyang konsensya. Sa huling bahagi ng gabing iyon, bago umuwi si Stel, muli niyang tinignan ang kanto kung saan niya nakita ang lalaking nakajacket noong nakaraang gabi. Wala roon ang anino. Tahimik ang daan. Ngumit hindi niya alam, sa mas malayong bahagi ng bayan, may apoy nang nagsisimulang mabuo. Hindi pa sa pugon ng tinapay, kundi sa plano ng mga taong hindi matanggap na ang babaeng minamaliit nila ay unti-unti nang natututong lumaban. Tahimik ang buong bayan ng San Jacinto ng gabing iyon, ngunit sa puso ni Stel ay may ingay na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aayos ng bagong orders, paglilista ng mga delivery route ni Ning at pakikipag-usap kay Profesor Salcedo tungkol sa mas maayos na sistema ng panaderiya, akala niya ay makakatulog na siya ng mahimbing. Ngulit habang nililigpit niya ang huling tray sa kusina ng Panaderia Abiliana, muli niyang naalala ang madilim na kanto, ang lalaking nakajacket at ang kakaibang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanila. Anak, uwi ka na, sabi ni Mang Quilerio mula sa may likod habang isinasara ang maliit na lalagyan ng asukal. Ako na ang bahala sa huling inspeksyon sa pugon. Hindi po Mang Quilerio, sabay na tayo. Ayoko nang may maiwan dito ng mag-isa. Narinig iyon ni Ning na nakaupo sa gilid habang inaayos ang helmet at delivery bag. Tama si ate, simula ngayon bawal na ang mag-isang magsara.
hindi na tayo kampante. Sinubukang ngumiti ng Mang Quilerio, pero kita sa kanyang mga mata na nag-aalala rin siya. Parang noong panahon ng tatay mo, kapag may krisis, lahat kayo matitigas ang ulo. Ano po ang ginawa ni tatay noon? Tanong ni Stel habang pinupunasan ng mesa. Tumayo. Kahit nanginginig, tumayo. Huminga ng malalim ang matanda. Kaya ikaw, wag mong isipin na kailangan mong maging bato. Pwede kang matakot, basta wag kang hihinto. Napatingin si Stel sa lumang pugon. Sa loob ng maraming taon, iyon ang nagsilbing puso ng panaderiya. Doon unang natuto ang tatay niyang gumawa ng pandesal. Doon itinago ng nanay niya ang maliliit na resibo, lumang notebook ng recipe at ilang litrato nila noong kabataan. Kapag mainit ang pugon, pakiramdam ni Stel ay buhay pa rin ang boses ni Namang Orestes at Aling Natividad sa bawat sulog ng panaderiya. Hindi ako hihinto. Mahinang sabi na para bang pangako iyon hindi lang sa sarili kundi sa mga magulang niyang matagal nang wala. Lumipas ang isa pang oras bago tuluyang natapos ang lahat. Pinauna ni Stel si Ning pauwi dahil malayo pa ang bahay nito at ayaw niyang abutin pa ito ng mas malalim na gabi sa daan. Mang Quilerio naman ay nagpaalam na dadaan muna sa kapatid niyang may sakit. Naiwan sandali si Stel sa maliit na kwarto sa likod ng panaderiya. Ang kwartong minsan nang tinulugan ng kanyang mga magulang kapag sobrang aga ang operasyon at hindi na sila nakakauwi. Doon siya pansamantalang tumutulog kapag marami silang kailangang tapusin. Maya-maya, naramdaman niyang bumigat ang kanyang talukap. Nasa harap niya ang notebook ng kanyang ina, bukas sa pahina ng recipe ni Tinapay ni Natividad. Nakahanda rin sa mesa ang ilang papel na ibinigay ni Ramil, mga listahan ng suppliers na naloko ng Monteluz Prime Ingredients at utang na tinakpan ng magagarang salita. Gusto niya sanang basahin lahat, pero nanaig ang pagod. Napasandal siya sa upuan hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog siya. Sa labas, sa kalsadang halos walang ilaw, may isang aninong dahan-dahang lumapit sa gilid ng panaderiya. Si Brando Lagasca. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang maliit na galon ng gasolina. Ilang beses niyang napahinto. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung kaya ba niyang gawin iyon. Hindi siya likas na masama. Isa siyang anak, isang dating driver na nawalan ng trabaho, isang lalaking napipi ng takot dahil sa utang at banta. Ngunit sa gabing iyon, ang kahinaan niya ay ginamit ng mga taong sanay magtago sa likod ng yaman. Bulong niya sa sarili. Konting takot lang, konting pinsala lang. Pero alam niyang kasinungalingan iyon. Ang apoy ay walang pinipiling bahagi. Kapag pinakawalan, hindi ito tumigil dahil lang nagsisi ang taong nagsindi. Dahan-dahan niyang binuhusan ang gilid ng lumang imbakan malapit sa bakanting bahagi ng tindahan. Hindi niya alam na may natutulog sa loob. Hindi niya alam na ang panaderiyang iyon ay hindi lang kahoy, bakal, harina at pugon. Puso iyon ng isang pamilya, alaala ng mga yumao at tahanan ng maraming taong walang ibang masandalan. Nang kiskisin niya ang posporo, sandaling napatigil siya. Naisip niya ang anak niyang nasa ospital. Naisip niya ang boses ni Vivencio na malamig na nagbabantang. Kapag hindi mo ginawa, huwag mong sisihin kung may mangyari sa pamilya mo. Pumikit si Brando. At bumitaw ang apoy. Una, maliit lang itong ningas. Parang dilaw na dila na gumapang sa gilid ng pader. Pero dahil sa gasolina at sa tuyong kahoy sa lumang bahagi ng panaderiya, mabilis itong lumaki. Sa loob ng ilang minuto, sumiklab ang gilid ng gusali. Kumapal ang usok, umakyat sa bubong at gumapang papasok sa mga bitak ng likod na kwarto. Nagising si Stel sa matinding pag-ubo. Una niyang naamoy ang usok. Pagkatapos, narinig niya ang kaluskos na parang may malalaking papel na sinusunog. Pagmulat niya, malabo na ang paligid. Ang dating ilaw sa kusina ay natabunan ng usok na kulay abo. Tumayo siya agad, ngunit nahilo siya at napahawak sa mesa. Diyos ko! Bulong niya. Pagbukas niya ng pinto palabas ng kwarto, sinalubong siya ng init. Hindi pa lubos na nasusunog ang loob, pero makikita niya na ang pulang liwanag mula sa gilid ng tindahan. Ang pugon, ang lumang estante, ang bahagi ng kisame, lahat ay nilalamon na ng apoy. Sunog! Sigaw niya, ngunit kinain ng usok ang boses niya.
Tulong! May sunog! Sa labas, unang nakarinig si Isko. Natutulog siya noon sa ilalim ng silong ng saradong tindahan sa kabilang kalye. Nagising siya sa amoy ng usok at sa liwanag na hindi karaniwang nanggagaling sa poste. Pagtingin niya, nakita niya ang apoy sa gilid ng panaderiyang Avellana. "Ate Stel!" sigaw ni Isko, sabay takbo. "Sunog! Sunog!" Nagsimulang magbukas ang ilang bahay. Lumabas si Ka Timotea na nakasuot pa ng duster, hawak ang timba. May ilang kapitbahay ang tumakbo papunta sa poso. Ang iba ay tumawag ng bumbero. Si Isko naman ay lumapit sa bakaling pinto at pilit itong hinampas. "Ate Stel, nasa loob ka ba?" Sa loob, sinusubukan ni Stel na makarating sa harapan, ngunit mabilis nang kumalat ang apoy. Napaso ang braso niya nang bumagsak ang isang maliit na kahoy mula sa kisame. Napasigaw siya, pero hindi siya tumigil. Ang una niyang naisip ay ang notebook ng ina. Tinakpan niya ang bibig gamit ang basang-basahan, saka bumalik sa mesa para kunin ito. Kasama ng notebook ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Ngunit nang hahawakan na niya ang frame, isang bahagi ng estante ang bumagsak. Tumilapon ng ilang papel. Ang apoy ay gumapang sa gilid ng mesa. Napasigaw si Stel hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil nakita niyang unti-unting kinakain ng apoy ang larawang iningatan niya sa loob ng maraming taon. "Nay! Tay!" sigaw niya, humahagulgol na ngayon. "Hindi! Hindi!" Sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng umagang kasama niya ang ama. Lahat ng hapon na nakangiti ang ina sa tindahan. Lahat ng pangakong binitiwan niya sa harap ng pugon. Gusto niyang iligtas ang frame. Gusto niyang iligtas ang lahat. Pero mas lalo nang makapalang usok. Halos hindi na siya makahinga. Sa labas, dumating si Mang Quilerio. Hinihingal siya. Halatang tumakbo mula sa kabilang kanto nang marinig ang sigaw. Pagkakita niya sa apoy, nanlaki ang mga mata niya. "Stel!" sigaw niya. "Stel, anak!" Walang pagdadalawang isip, kumuha siya ng basang sako mula sa kapitbahay at sinubukang lumapit sa likod na pinto. Pinipigilan siya ng mga tao pero nagpumiglas siya. "Nasa loob siya!" sigaw ng matanda. "Nasa loob ang anak ni Orestes!" Kasabay noon, dumating si Ning sakay sa motor, halos matumba sa pagmamadali. Hindi niya inayos ang helmet. Tumalon siya pababa at tumakbo papunta sa likod. "Ate Stel!" iyak niyang sigaw. "Ate! Sumagot ka!" Narinig ni Stel ang mga boses nila. Mahina na siya pero pinilit niyang gumapang papunta sa likod na pinto. Sa bawat galaw niya, masakit ang dibdib niya sa usok. Nang sa wakas ay marating niya ang pinto, nahirapan niyang buksan dahil uminit na ang bakaling hawakan. Ginamit niya ang basang-basahan para hilahin ito. Sa kabilang bahagi, binubuksan naman ni Mang Quilerio ang pinto gamit ang bakaling pamukpok. Nang bumigay ang kandado, sinalubong siya ng makapal na usok. Umubo siya ng malakas pero hindi umatras. "Stel!" sigaw niya. "Nandito po ako!" Mahina niyang sagot. Pumasok si Mang Quilerio ng ilang hakbang, sapat para maabot ang kamay niya. Tinulungan siya ni Ning mula sa labas, habang si Isko ay umiiyak na hawak ang timba. Nang mailabas nila si Stel, bumagsak siya sa semento, nanginginig, puno ng uling ang muka at may paso sa braso. "Ate, huminga ka!" iyak ni Ning. "Ate, nandito kami!" Umubo si Stel ng umubo. Nang makabawi siya ng kaunti, una niyang tiningnan ang panaderya. Lumalaki pa rin ang apoy. Ang karatulang Panaderia Avellana ay kalahating nasusunog. Ang harapan ng tindahan, kung saang araw-araw pumipila ang mga bata, ay unti-unting gumuguho. Dumating ang bumbero makalipas ang ilang minuto, ngunit dahil luma ang ilang bahagi ng gusali at mabilis kumalat ang apoy, mahirap nang iligtas ang kabuuan nito. Dinilig nila ang apoy ng paulit-ulit. Nag-ingay ang hos, nagtakbuhan ng mga tao, umiyak ang ilang kapitbahay. Si Kalin Timotea ay nakaluhod habang nagdarasal. Si Ning ay nakayakap kay Stel. Si Mang Quilerio naman ay nakaupo sa girid, duguan ng kamay dahil sa pagbukas ng pinto. Sa kabilang kanto, nakatago sa dilim si Brando. Nang makita niyang inilabas si Stel mula sa loob, nanigas siya. Hindi niya alam na may tao. Hindi niya alam. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili, pero wala itong nabawas sa bigat ng kasalanan.
Napaatras siya, nanginginin, bago tuluyang tumakbo palayo. Habang pinapatay ng mga bumbero ang apoy, dumating si Darren. Magulo ang buhok, nakasuot lang ng jacket na minadaling isuot at halatang galing sa mansyon. Pagkababa niya ng sasakyan, halos hindi siya makalakad nang makita ang sunog na panaderya. "Stel!" sigaw niya. Napatingin si Stel sa kanya. Walang galit sa mukha niya, wala ring lambing. Pagod lang, sobrang pagod. Lumuhod si Darren sa harap niya. "Diyos ko, Stel, anong nangyari? Sino ang gumawa nito?" Hindi agad sumagot si Stel. Tumingin siya sa abo, sa basang piraso ng kahoy, sa natitirang bahagi ng pugon na umuusok pa rin. Sa dibdib niya, may kumirot na mas malalim kesa paso sa braso. Ang panaderyang iniwan ng mga magulang niya, ang lugar na pinangako niyang aalagaan ay halos wala na. "Hindi ko alam," mahina niyang sabi. Hinawakan sana ni Darren ang kamay niya, ngulit bahagya siyang umatras. Hindi iyon marahas, hindi iyon puno ng galit, pero sapat para maintindihan ni Darren na may bagay na nabasag sa pagitan nila. "Stel, hayaan mong tulungan kita." Tumingin siya sa asawa. Sa likod ni Darren, naandun ang mga taong buong gabing tumulong. Si Ning na umiiyak, si Mang Quilerio na sugaten, si Isko na nanginginig, si Kalin Timotea na hawak pa rin ang rosaryo. Sila ang naandon noong kailangan niya ng kamay. Si Darren ay dumating lamang ng abo na ang lahat. "Darren," sabi ni Stel, mahina pero malinaw. "Hindi ako sinunog ng apoy. Ginisin lang ako." Hindi nakasagot si Darren. Para siyang sinaksak ng pangungusap na iyon dahil alam niyang hindi lang panaderya ang tinutukoy ni Stel. Tinukoy nito ang lahat ng pagkakataong hinayaan niyang mag-isa ang asawa niya sa harap ng pang-aapi. Pagsikat ng araw, ganap ng abo ang malaking bahagi ng Panaderia Avellana. Ang dating amoy ng bagong lutong pandesal ay napalitan ng amoy ng sunog na kahoy at basang uling. Ang lumang pugon ay nakatayo pa rin, pero basag ang gilid at itim na itim sa usok. Ang karatulang ay natagpuan ni Isko sa dilid, kalahating sunog, ngunit nababasa pa rin ang salitang Avellana. Hinawakan niyoon ni Stel. Napasuma ng kanyang palad, hindi niya binitawan. Umiiyak ang ilan, pero siya ay tahimik na. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil parang natuyo na ang luha niya sa sobrang sakit. "Mawawala na ba ang panaderya, ate?" Tinanong ni Isko, nanginginig ang boses. Lumuhod si Stel sa harap ng bata. Pinahid niya ang uling sa pisngi niya. "Hindi, nasunog ang kahoy, nasunog ang rubong, pero hindi ang pangalan." Kinabukasan ding iyon, habang iniimbestigahan ng mga bombero ang pinagmulan ng apoy, may nangyaring hindi inaasahan sa Monteluz Mansion. Nasa malawak na sala si Doña Celerina, nakaupo sa tabi ng bintanang tanawang hardin. Suot niya ang seda niyang robata at umiinom ng tsaa na parang walang nangyaring trahedya sa kabilang bahagi ng bayan. Sa harap niya, naglalakad-lakad si Vivencio, halatang balisa. "May tao pala sa loob," sabi ni Vivencio, mahinang-mahina. "Kung namatay siya." "Pero hindi siya namatay," malamig na sagot ni Doña Celerina. "Huwag kang magsalita na parang may alam tayo." "Ma, delikado ito." Tinignan siya ng ina. "Delikado lang kung may aamin." Bago pa makasagot si Vivencio, tumunog ang telepono. Ang landline ng mansion na bihira nang gamitin maliban sa mahahalagang tawag. Kinuha ito ng mayordoma na si Filomena Gragheda, ang matandang sekretaryang matagal nang naglilingkod sa pamilya Monteluz. "Doña Celerina," mahinang sabi ni Filomena, "si Attorney Benigno Sarmiento po, mahalaga raw." Kinuha ni Doña Celerina ang telepono. "Benigno, kung tungkol ito sa sunog, wala akong panahon sa chismis." Ngunit habang nagsasalita ang abogado sa kabilang linya, unti-unting nagbago ang mukha niya. Ang dating taas ng kilay ay bumaba. Ang labi niyang laging puno ng pangmamaliit ay bahagyang bumuka. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng Silya.
Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, halos pabulong. Imposible iyon. Napatingin si Vivencio sa kanya. Sa kabilang linya, ipinaliwanag ni Attorney Benigno ang balitang hindi inakala ni Doña Celerina na maririnig niya sa buong buhay niya. Ang malaking bahagi ng utang ng Monteluz Prime Ingredients ay nabili na ng isang bagong investor group. Ang ilang shares na ginamit nilang collateral ay nailipat na sa kontrol ng grupong iyon. Pati ang mansion na isinangla nila sa pribadong financing agreement ay kasama sa mga asset na maaari ng kontrolin kapag hindi sila nakabayad sa itinakdang petsa. At ang lead buyer, ang taong kumakatawan sa bagong grupo, ay walang iba kundi si Maristela Abellana. Hindi, sabi ni Doña Celerina, namumutla. Panadera lang siya. Mula sa kabilang linya, malamig ang sagot ni Attorney Benigno. Hindi ito tungkol sa kung sino ang minamaliit niya. Ito ay tungkol sa dokumento, utang, pirma at legal na kapangyarihan. Bumagsak ang kamay ni Doña Celerina. Halos malaglag ang telepono. Ma? Tanong ni Vivencio. Ano ang nangyari? Dahan-dahan siyang tumingin sa anak. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nasa mukha niya, kundi takot. Binili niya, bulong niya. Binili ni Maristela ang kontrol sa utang natin. Hindi makapaniwala si Vivencio. Hindi pwede. Saan siya kumuha ng pera? Ngunit ang hindi nila alam, bago pa man mangyari ang sunog, nagsimula ng maghanda si Stel. Hindi para maghingati, kundi para iligtas ang mas marami pang katulad niyang niloko ng pamilyang Monteluz. Ilang linggo bago ang apoy, matapos dalhin ni Ramil ang mga dokumento, hindi nagpabaya si Stel. Sa tulong ni Professor Salcedo, kinausap niya ang ilang supplier na hindi binayaran ng kumpanya. Nakilala niya sina Tatang Ireneo Bulatao, magsasakang nagbenta ng cassava flour na hindi binayaran sa loob ng 8 buwan, at si Aling Sabel Mirasol, may-ari ng maliit na trucking service na nalubog sa utang dahil sa hindi nabayarang kontrata ng Monteluz. Isa-isa silang naglabas ng resibo, kontrata at liham na hindi pinansin ng kumpanya. Kami ang ginamit nila para magmukhang lumalaki ang negosyo, sabi ni Tatang Ireneo noon, nanginginig ang kamay habang hawak ang sombrero. Pero noong singilan na, parang kami pa ang nanggugulo. Hindi nangako si Stel ng imposibleng tulong, ngulit nang makita ni Professor Salcedo na buo ang ebidensya, ipinakilala ni Stel sa isang cooperative fund at sa ilang investors na naghahanap ng negosyo na maaaring iligtas at ayusin, hindi lang pagkakakitaan. Ginamit ni Stel ang maliit niyang ipon, ang insurance claim na inaasahan mula sa panaderiya, ang pre-orders mula sa loyal customers at ang sama-samang claims ng mga suppliers upang buuin ang isang legal na hakbang. Hindi siya biglang naging bilyonarya, hindi siya gumising na may kayamanang mula sa langit. Ang nakuha niya ay tiwala ng mga taong sawa ng lokohin at pagkakataong pamunahan ang pagbili sa utang ng mga Monteluz, dahil siya ang may pinakamalinaw na plano kung paano babangon ang negosyo nang hindi tinatapakan ng maliliit. Ngayon, habang nakatayo si Stel sa harap ng abo ng kanyang panaderiya, dumating si Attorney Benigno. Kasama niya si Professor Salcedo at Ramil. Tahimik silang lumapit, dalang isang folder na mas mabigat pa sa anumang sako ng harina na nabuhat ni Stel. Maristela, sabi ng abogado, alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng negosyo, pero kailangan mong malaman. Tumawag na ako sa Monteluz Mansion. Tiningnan siya ni Stel. Alam na nila? Oo, sagot ni Attorney Benigno, at simula ngayon, hindi ka na nila pwedeng tratuhin na parang wala kang laban. Hindi ngumiti si Stel. Hindi siya nagdiwang. Sa harap niya naroon pa rin ang abo ng panaderiyang minahal niya. Walang tagumpay na kayang burahin agad ang sakit ng pagkawala. Pero may kakaibang apoy na nagsimula sa dibdib niya. Hindi apoy na nanununog, kundi apoy na nagbibigay liwanag. Kinahapunan, sa kabila ng sugat at pagod, pumunta si Stel sa Monteluz Mansion. Suot niya ang simpleng damit na may bahid pa ng usok sa layaman. May benda ang braso niya. Kasama niya sina Attorney Benigno, Ramil at Professor Salcedo. Sa gate pa lang, nagulat na ang mga gwardya.
Ang babaeng dati nilang tinitignan bilang manugang na mahirap ay ngayong lumalakad na papasok na may dalang legal na karapatan na hindi nila kayang harangin. Sa sala, naghihintay sina Doña Celerina, Vivencio at Darren. Namamaga ang mata ni Darren, halatang hindi nakatulog. Si Vivencio naman ay maputla, ngunit pilit na matapang. Si Doña Celerina naman ay nakaupo ng tuwid, pilit ibinabalik ang dating anyo ng kapangyarihan. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito matapos mong agawin ang kumpanya namin. Sabi ni Doña Celerina. Hindi tumaas ang boses ni Stel. Wala akong inagaw. Binili namin ng utang na kayo mismo ang gumawa. Ikaw? Mapanuyang tanong ni Vivencio. Sino ka para pamunuan ang kahit anong kumpanya? Tinignan siya ni Stel ng diretsyo. Ako ang taong hindi ninyo nabayaran. Ako ang taong tinangka ninyong takutin. At ako ang taong pinili ng mga supplier na niloko ninyo dahil alam nilang hindi ko sila iiwan. Binuksan ni Attorney Benigno ang folder at inilapag ang legal notice sa mesa. Ipinaliwanag niya ang mga susunod na hakbang: audit, restructuring, repayment plan para sa maliliit na supplier, at imbestigasyon sa mga transaksyong pinangunahan ni Vivencio. Napatayo si Doña Celerina. Hindi mo kami mapapalayas sa sarili naming bahay. Sarili ninyo bahay? Mahinang tanong ni Stel. Iyan po ang akala ninyo, pero isinangla ninyo ito para takpan ang luho at pagkakamali ninyo. Hindi ko kayo palalayasin ngayon kung makikipagtulungan kayo, pero kung patuloy kayong magsisinungaling, batas na ang kikilos. Tahimik si Darren. Nakatingin lang siya kay Stel, at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang asawang iniwan niyang umiiyak sa maliit nilang bahay, kundi ang babaeng matagal ng buo kahit paulit-ulit nilang binabasag. Ngulit kahit nasa harap na ni Doña Celerina ang ebidensya, hindi pa rin ito kayang ibaba ang pride. Panadera ka pa rin, sabi niya, nanginginig ang boses sa galit. Walang anong papel ang hawak mo. Amoy pugon ka pa rin. Wala kang breeding. Saglit na tumahimik ang buong sala. Si Ramil ay napakuyom ng kamao. Si Profesor Salcedo ay napabuntong hininga. Si Darren ay napapikit sa hiya. Si Stel naman ay tumingin lang sa biyanan. Sa loob niya, may sakit pa rin. Pero hindi na iyon sakit na nagpapaluhod. Iyon ay sakit na nagturo sa kanya kung sino siya. Opo, sabi niya. Amoy pugon pa rin ako. Amoy tinapay. Amoy trabaho. Amoy alaala ng mga magulang kong marangal. Kung iyon ang tingin ninyong kahihiyan, mas pipiliin ko iyon kaysa amoy pabango nga, pero puno naman ng panloloko ang kamay. Walang nakasagot. Kinuha ni Stel ang kopya ng dokumento at iniwan sa mesa. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas. Kumpara sa mga nakaraang taon, hindi siya nagmamadali, hindi siya nanginig. Sa bawat hakbang niya palabas ng mansion, ramdam niyang ang dating pader na naghihiwalay sa kanya sa kapangyarihan ng mga Monteluz ay nagsisimula ng gumuho. Sa labas, huminto siya sandali at tumingin sa langit. May amoy pa rin ng usok sa damit niya. May hapdi pa rin ang paso sa braso niya. Ngunit sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Nasunog ang Panaderia Avellana pero hindi ang pangako niya kina Mang Orestes at Aling Natividad. At mula sa abong iyon, hindi lang panaderia ang muli niyang itatayo. Itatayo niya ang buhay na minsang sinubukang agawin sa kanya at isasama niya sa pagbangon ang lahat ng taong minsang dinurog ng parehong mga kamay na nagsindi ng apoy. Paglabas ni Stel sa Monteluz Mansion ng hapong iyon, hindi siya nakaramdam ng tagumpay na parang nasa pelikula. Walang musikang tumugtog sa paligid, walang palakpakan, walang biglang paggaling ng sugat sa kanyang braso. Ang naroon lang ay ang mabigat na katahimikan ng isang babaeng pagod, mausok pa ang damit, at alam na ang tunay na laban ay hindi natatapos sa pag-abot ng legal notice sa mga taong minsang yumurak sa kanya. Sa sasakyang pauwi, nakaupo siya sa likod kasama si Profesor Salcedo. Si Ramil ang nasa unahan. Hawak pa rin ng ilang dokumentong parang kahit isang segundo ay hindi niya kayang bitiwan.
Si Attorney Benigno naman ang nagmamaneho, tahimik ngunit seryoso. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga pamilyar na kalsada ng San Jacinto, ang palengke, terminal, paaralan at mga karinderyang dati inaabutan nila ng bagong lutong tinapay tuwing umaga. Maristela? Mahinang sabi ni Profesor Salcedo. Alam kong masakit ang nangyari, pero ngayon kailangan mong magpasya kung ano ang itatayo mo mula sa natira. Tumingin si Stel sa kanyang bandang braso na binalutan ng benda. Akala ko po noon ang kailangan ko lang ay maibalik ang Panaderia Avellana gaya ng dati. At ngayon? Huminga siya ng malalim. Ngayon po, parang hindi na sapat na bumalik lang sa dati. Kasi kung ibabalik ko lang kung ano ang nasunog, parang hinayaan ko ring manatili sa dati ang lahat ng dahilan kung bakit nila nagawang yurakan kami. Tumanggo ang propesor. Tama. Minsan, ang pinakamagandang sagot sa taong nanunog ng bahay mo ay hindi lang pagtayo ng bagong bahay, kundi pagtayo ng tahanan kayang sumilong ang mas marami. Pagdating nila sa Calle Rosal, nandoon pa rin ang mga tao. May ilang kapitbahay na tumutulong maglinis ng mga nasunog na kahoy. May mga batang nakatayo sa malayo, tahimik na nakatingin sa dating panaderiya. Si Timotea ay may dalang kaldero ng lugaw para sa mga naglilinis. Si Nining naman ay nakaluhod malapit sa gilid ng tindahan, isa-isang pinupulot ang mga gamit na maaari pang maisalba. Si Mang Kilerio ay nakaupo sa silyang plastik, nakabalot ang kamay, pero pilit pa ring nagbibigay ng utos. Ning, huwag mong itapon ng bakal na tray na iyan, sabi ng matanda. Kayang pukpukin yan, magagamit pa. Mang Quilerio, magpahinga na po kayo, sagot ni Ning. Kaninang umaga pa kayo ayaw tumigil. Kapag tumigil ako, baka maiyak ako, bulong ng matanda. Narinig iyon ni Stel. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ni Mang Quilerio. Pareho nilang tinignan ang basag na pugon. Ang init nito ay wala na, pero ang itim na marka ng apoy ay parang sugat na kita ng buong bayan. Anak, sabi ni Mang Quilerio, pasensya na, hindi ko nailigtas ang lahat. Hinawakan ni Stel ang kamay nitong hindi sugatan. Kayo po ang nagligtas sa akin, iyon ang hindi kayang palitan ng kahit anong gamit. Napayuko ang matanda. Pero yung notebook ng nanay mo, yung litrato. Saglit na napapikit si Stel. Masakit pa rin, para bang may parte ng pagkatao niyang naiwan sa usok. Ngunit nang imulat niya ang mga mata niya, mas malinaw na ang kanyang tinig. Kung hindi na natin maililigtas ang lumang alaala, gagawa tayo ng bagong alaala na karapat-dapat sa kanila. Kinabukasan, nagsimula ang malaking pagbabago. Hindi agad itinayo ni Stel ang bagong panaderiya sa mismong lugar ng nasunog. Sa halip, hiniram muna nila ang bakanting bodega ng isang dating suki na si Ginoong Ponciano Laksamana. May-ari ng maliit na rice mill na pansamantalang tumigil sa operasyon. Hindi maganda ang lugar noong una. Maalikabok, maluwag pero magulo, at puno ng lumang sako at sirang kahon. Ngunit nang dumating si Ning, Mang Quilerio, Isko, Timotea, Ramil at ilang kapitbahay, unti-unti itong nagbago. Hindi ito panaderiya, sabi ni Ning habang nakataas ang dalawang kamay sa bayaw. Pinagmamasdan ng alikabok sa sahig. Mukhang itong pinabayaan ng 5 bagyo. Kung ganon, sagot ni Stel, lilinis tayo na parang 6 na bagyo ang daraan. Tumawa ang ilan, at doon nagsimula ang unang araw ng paglilinis. Si Isko, kasama ang 2 batang kaibigan niyang sina Pilo at Junara, ay nagwalis sa labas. Hindi sila pinilit ni Stel. Sila mismo ang lumapit dahil gusto raw nilang tumulong. Si Timotea ay nagdala ng pagkain para sa lahat. Si Ramil ay gumawa ng listahan ng kailangang bilhin. Bagong oven, stainless tables, storage shelves, fire extinguishers, permits, at safety equipment. Si Profesor Salcedo naman ay gumuhit ng simpleng layout sa papel. Hindi na ito basta Panaderia Avellana, paliwanag ng propesor habang nakatayo sa gitna ng bodega.
Kung gusto mong isama ang mga supplier at manggagawang naapektahon, kailangan nitong maging cooperative. Cooperative? Tanong ni Ning. Ibig sabihin marami tayong may-ari? Hindi basta may-ari. Maraming taong may bahagi, may boses at may panganagutan. Hindi katulad ng Monteluz na nasa taas lang ang kapangyarihan. Doon nabuo ang pangalang Avellana Community Bakery Cooperative. Sa unang pulong nila, hindi ito ginanap sa magarang opisina. Ginawa nila ito sa loob ng bodega, nakaupo sa mga kahong binaliktad, habang may electric fan na maingay at paulit-ulit na umiikot. Dumalo sina Tatang Ireneo Bulatao, ang magsasakang hindi nabayaran sa cassava flour, Aling Sabel Mirasol, may-ari ng maliit na trucking service, ilang dating empleyado ng Monteluz Prime Ingredients, at mga kapitbahay na gustong tumulong sa bagong simula. Hindi ko kayo yayaawin para mangarap lang, sabi ni Stel sa harap nila. Mahirap ito. May utang na kailangang ayusin, may pangalan na kailangang linisin, may mga taong siguradong haharang. Pero kung magtutulungan tayo, hindi na tayo basta maliliit na madaling tapakan. Tumayo si Tatang Ireneo, hawak ang lumang sombrero. Kung ikaw ang nangunguna, saasama ako. Hindi dahil siguradong yayaman tayo, kundi dahil unang beses may taong nagsabing babayaran kami bago kumita ang nasa taas. Si Aling Sabel naman ay napahid lang luha. Ang truck ko munti ka ng hilahin ng bangko dahil hindi ako binayaran ng Monteluz. Kung maayos ito, hindi lang negosyo ang maililigtas, pamilya namin. Doon unang naramdaman ni Stel na ang abo ng lumang panaderiya ay unti-unti nang nagiging pundasyon ng mas malaking tahanan. Habang abala ang cooperative sa pagbuo, gumuho naman ang wundo ng mga Monteluz. Sa loob ng Monteluz Prime Ingredients, nagsimula ang internal audit sa pangunguna ni Ramil at sa ilalim ng legal supervision ni Attorney Benigno. Isa-isang lumabas ang mali-maling entries, peking supplier approval, delayed payments, at personal expenses na ipinadaan ni Vivencio sa company account. May mga imported na alak, mamahaling furniture, at biyahe sa ibang bansa na ginawang business development cost. Hindi ito simpleng mismanagement, sabi ni Ramil habang ipinapakita ang report kay Stel. Sistematikong pagtatago ito, maraming taong sinadyang hindi bayaran para lang mapanatili ang imahe nilang malakas ang kumpanya. May ilang executive ang agad na nagbitiw. Ang iba natakot madamay. Ang dating malalakas magsalita sa conference room ay biglang natutong umiwas ng tingin. Si Filomena Grageda, ang matandang sekretaryang matagal nang naglilingkod sa mansyon at opisina, ay ilang araw na hindi makatulog. Alam niyang marami siyang pinirmahan noon dahil sa utos ni na Doña Celerina at Vivencio. Hindi niya inintindi noong una dahil takot siyang mawalan ng trabaho. Ngulit nang malaman niyang halos mamatay si Stel sa sunog, nagsimula siyang mabagabag. Isang gabi, palihim na pumunta si Filomena sa pansamantalang bodega ng cooperative. Nakita siya ni Ning sa labas ng gate, yakap ang lumang bag. "Kayo yung sekretarya nila, di ba?" Tanong ni Ning, hindi itinatago ang paghihinala. "Oo," mahinang sagot ni Filomena. "Kailangan kong makausap si Maristela." Nang humarap siya kay Stel, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mula sa bag, inilabas niya ang ilang kopya ng transaksyon at handwritten notes ni Vivencio. "Matagal akong nanahimik," sabi niya halos hindi makatingin kay Stel. "Akala ko trabaho lang. Akala ko kung hindi ako magsasalita, ligtas ako. Pero noong nakita ko ang panaderiya, noong nakita ko sa balita na may muntik nang mamatay, hindi ko na kaya." Hindi agad kinuha ni Stel ang mga dokumento. Tinitigan niya muna ang matandang babae. "Alam ninyo bang may kinalaman sila sa sunog?" Napaluha si Filomena. "Hindi ko narinig na sinabi nilang ng diretsyo, pero narinig ko ang usapan ni na Doña Celerina at Vivencio. May binanggit silang pangalan, Brando Lagasca." Kumirot ang dibdib ni Stel. Si Isko na nasa di kalayuan, napahinto sa pag-aayos ng kahon.
Parang may biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang lalaking nakita niyang tumakbo sa madilim na bahagi ng kalsada noong gabi ng sunog. Hindi niya masyadong nakita ang mukha pero naalala niya ang jacket. Naalala niya ang tindig. Ate Stel, sabi ni Isko nanginginig. Parang nakita ko siya noong gabing iyon. Lumapit si Stel. Bakit ngayon mo lang sinabi? Napayuko ang bata. Natakot po ako. Akala ko baka ako naman ang hanapin nila. Pero kung siya po iyon, gusto ko pong tumulong. Hindi siya pinagalitan ni Stel. Alam niyang bata si Isko at ang takot ay hindi kasalanan ng isang batang matagal nang sanay magtago para mabuhay. Hinawakan niya ang balikat nito. Hindi mo kailangang maging matapang agad, pero salamat dahil nagsabi ka. Mula noon, nagsimulang hanapin ni Naning at Isko si Brando. Hindi nila ito ginawa ng padalos-dalos. Kumuha sila ng tulong mula kay Ka Timotea na maraming kakilala sa palengke at terminal. Napag-alaman nilang madalas makita si Brando sa lumang paradahan sa likod ng bus terminal. Minsan ay nanghihingi ng ekstra na trabaho, minsan ay tila may iniiwasan. Isang hapon, nakita siya ni Ning. Nakaupo siya sa tabi ng sirang waiting shed, balbas sarado, marumi ang damit, at may sugat sa gilid ng labi. Nang makita niyang papalapit si Ning at Isko, agad siyang tumayo para tumakbo. "Brando!" sigaw ni Ning. "Hindi kami pulis, kailangan ka naming makausap." Pero tumakbo pa rin siya. Sumunod si Ning, mabilis at sanay sa daan. Si Isko ay naiwan pero sumigaw. "Kuya, alam naming natatakot ka, pero muntik nang mamatay si Ate Stel." Doon napatigil si Brando. Dahan-dahan siyang lumingon, namumula ang kanyang mga mata. "Hindi ko alam na nasa loob siya," sabi niya basag ang boses. "Hindi ko alam, sabi nila walang tao." Nang dalhin nila siya kay Stel, hindi madali ang pagharap. Nasa loob sila ng bodega, tahimik ang lahat. Si Mang Quilerio ay nakaupo sa gilid, nakatingin kay Brando na parang gustong magalit pero nauubusan ng lakas. Si Stel ay nakatayo sa harap ng lalaking, nagsindi ng apoy sa pamana ng kanyang mga magulang. Lumuhod si Brando. "Patawarin ninyo ako," iyak niya. "Pinagbantaan nila pamilya ko, may sakit ang anak ko. Sabi ni Sir Vivencio, kapag hindi ko ginawa, idadamay nila kami. Akala ko takot lang. Akala ko sisirain lang konti. Hindi ko alam na may tao sa loob." Tahimik si Stel. Sa loob niya naglalaban ng galit at awa. Galit dahil ang apoy na iyon ay kumuha ng bahagi ng buhay niya. Awa dahil sa harap niya ay hindi halimaw ang nakaluhod, kundi isang taong durog na durog din ng parehong sistema. "Hindi kita kayang patawarin ngayon," sabi niya malinaw at mababa ang tinig. "Hindi dahil gusto kong maghigante, kundi dahil may sugat na hindi nagsasara sa isang araw. Pero kung totoo ang sinasabi mo, tumayo ka. Huwag kang lumuhod. Magsalita ka sa batas." Napalunok si Brando. "Papatayin nila ako." "Hindi namin hahayaang mangyari yun," sagot ni Stel. "Tutulungan naming mailayo ang pamilya mo. Pero kapalit nito, buong katotohanan. Walang bawas, walang tago." Umiyak si Brando ng mas malakas. "Oo, sasabihin ko lahat." Ang pag-amin ni Brando ang nagbigay daan sa mas matibay na kaso. Hindi pa tapos ang legal na proseso, pero unang beses na may direktang tulay mula sa utos ni Vivencio hanggang sa sunog. Si Doña Celerina sa kabilang banda ay lalo pang nawalan ng kakampi. Sa mga dating charity gatherings, hindi na siya nilalapitan ng mga kaibigang negosyante. Si Doktora Leocadia Velez ay umiwas na sa tawag niya. Si Claribel Yuzon, na dating laging nakangiti sa mansyon, ay nagpadala na lang ng maikling mensahe. "Celerina, ayokong madamay." Habang bumabagsak sila, patuloy namang lumalago ang cooperative. Makalipas ang ilang buwan, formal na binuksan ng unang facility ng Avellana Community Bakery Cooperative sa dating bodega ni Ponciano Laksamana na ngayon ay malinis, maliwanag at puno ng bagong stainless tables, industrial oven at maayos na storage. Hindi ito kasing gara ng Monteluz Mansion, pero mas buhay. May amoy ng bagong lutong tinapay. May tawanan ng manggagawa. May ingay ng mga batang nag-aaral sa gilid kung paano magsukat ng harina.
Si Mang Quilerio, kahit hindi pa lubos na malakas ang kamay, ang ginawang head trainer. Hindi na siya kailangang magbuhat ng mabigat. Ang trabaho niya ngayon ay magturo. Hindi minamadali ang masa, sabi niya sa unang batch ng trainees, kasama sina Isko, Pilo, Junara at ilang dating empleyado ng Monteluz. Parang buhay, kapag pinilit mo bago pa handa, papangit ang kalalabasan. Si Ning naman ang naging operations lead ng delivery system. May maliit siyang mesa sa gilid, may mapa ng bayan at may listahan ng routes. Siya ang nag-aayos kung aling tinapay ang pupunta sa paaralan, ospital, palengke at barangay feeding program. Ate Stel, sabi niya isang umaga hawak ang clipboard, hindi na tayo kasya sa 2 motor, kailangan na natin ng maliit na van. Napatingin si Stel sa kanya at natawa. Noon, problema natin paano makakabenta ng 5 tray. Ngayon, problema natin paano ihahatid ang 100 tray. Mas magandang problema ito, sagot ni Ning nakangiti. Si Isko naman ay pumasok sa alternative learning program na sinuportahan ng cooperative. Tuwing umaga, tumutulong siya sa simpleng gawain sa bakery. Tuwing hapon, nag-aaral siya kasama ang volunteer teacher na si Maestra Ovidia Pangan. Hindi na siya natutulog sa bangketa. May maliit siyang tinutuluyan sa bahay ni Kati Motea na kusang kumukpok sa kanya pansamantala. Isang araw, habang pinapanood ni Stel si Isko na maingat na nagsusulat ng pangalan niya sa notebook, naramdaman niyang may bahagi ng puso niyang gumaan. Ang panaderya ng kanyang mga magulang ay dati nang nagpapakain ng gutom. Ngayon, ang bagong pangarap niya ay hindi lang nagpapakain, nagbibigay na rin ng direksyon. Ngunit may isang sugat na kailangan pa ring harapin, si Darren. Simula nung sunog, hindi na bumalik si Darren sa mansion bilang dating anak na tagapagmana. Ilang beses siyang pumunta sa facility, hindi para mag-utos, kundi para magtanong kung paano makakatulong. Noong una, malamig si Stel. Hindi niya kayang kalimutan ang mga gabing hinayaan siyang harapin mag-isa ang pangang-api ng ina nito. Ngunit hindi rin niya kayang ipagkaila na may pagbabago sa lalaki. Isang umaga, nakita niya si Darren na nagbubuhat ng sako ng harina kasama ang ibang workers. Pawis na pawis ito, marumi ang sapatos, at hindi sanay ang kamay. Natawa si Ning habang pinapanood siya. Sir Darren, biro nito. Kung dati hawak ballpen sa opisina, ngayon sako ng harina. Welcome sa totoong mundo. Ngumiti si Darren, hingal. Mukhang mas mabigat ang totoong mundo kaysa board meeting. Narinig yun ni Stel mula sa pinto. Lumapit siya ng tahimik. Hindi mo kailangang gawin ito para lang maawa ako sa'yo. Tumigil si Darren at tumingin sa kanya. Wala nang dating yabang sa mukha niya. Hindi awa ang hinihingi ko. Pagkakataon lang na matutong tumayo sa lugar na dati kong iniwasan. Nasaktan mo ako, Darren. Alam ko. At hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Naging duwag ako. Mahal kita pero hinayaan kong mas malakas ang takot ko sa nanay ko kaysa sa paninindigan ko para sa'yo. Hindi ko kayang baguhin ang ginawa ko, pero kaya kong baguhin ang gagawin ko simula ngayon. Hindi agad sumagot si Stel. Hindi sapat ang isang paghihingi ng tawad para maibalik ang tiwala. Pero habang tinitignan niya si Darren, nakita niyang hindi na ito nagtatago sa apelyido ng Monteluz. Kung magtatrabaho ka rito, hindi ka boss, hindi ka anak ng dating may-ari. Logistics coordinator ka lang gaya ng sinabi ni Professor Salcedo. Susunod ka kay Ning sa delivery operations. Mula sa likod, halos malaglag ang clipboard ni Ning. Ako po ba ang susundin niya? Oo, kaya wag mong bibigyan ng special treatment. Ngumiti si Ning ng malapad. Ay, hindi po talaga. Tumanggo si Darren. Tanggap ko. Doon nagsimula ang mabagal na paghilom. Hindi pa sila bumalik sa dati at hindi rin iyon ang layunin ni Stel. Ang gusto niya ay bagong relasyon kung saan hindi na siya kailangang magmakaawa para ipagtanggol. Sa bawat araw na nagtatrabaho si Darren ng tahimik, sa bawat pagkakataong pinipili niyan magsalita laban sa mali kahit sariling pamilya ang sangkot, unti-unting nagkaroon ng puwang ang respeto. Dumating ang araw ng formal na pagbubukas ng bagong bakery facility. Maaga pa lang, puno na ang lugar. May mga banderitas sa labas, simpleng mesa ng pagkain at bagong karatulang gawa sa kahoy na inilagay sa harap. Abelana Community Bakery Cooperative. Mula sa abo,
para sa bayan. Dumalo ang buong Kalye Rosal, mga dating suki, mga supplier, mga trainees, at maging ilang empleyadong dating natatakot magsalita laban sa Monteluz. Nasa harap si Kati Motea, proud na parang sariling anak ang ikakasal. Si Ramil ay tahimik na nakangiti sa gilid. Si Profesor Salcedo ay may hawak na papel pero hindi na ito binasa dahil mas pinili niyang magsalita mula sa puso. Ang negosyo, sabi ng propesor sa harap ng lahat, ay pwedeng maging instrumento ng kasakiman, pero sa kamay ng taong may malasakit, pwede itong maging tulay para makabangon ang marami. Ngayon, hindi lang tinapay ang binubuksan natin. Pag-asa. Pagkatapos, si Mang Kilerio ang pinarangalan na maglabas ng unang tray mula sa bagong oven. Dahan-dahan niyang binuksan ito at kumalat sa buong facility ang amoy ng bagong lutong tinapay. Hindi iyon pandesal, hindi rin iyon munay. Iyon ang bagong recipe na ginawa nila. Doon nagsimula ang mabagal na paghilom. Hindi pa sila bumalik sa dati at hindi rin iyon ang layunin ni Stel. Ang gusto niya ay bagong relasyon kung saan hindi na siya kailangang magmakaawa para ipagtanggol. Sa bawat araw na nagtatrabaho si Darren ng tahimik, sa bawat pagkakataong pinipili niyan magsalita laban sa mali kahit sariling pamilya ang sangkot, unti-unting nagkaroon ng puwang ang respeto. Dumating ang araw ng formal na pagbubukas ng bagong bakery facility. Maaga pa lang, puno na ang lugar. May mga banderitas sa labas, simpleng mesa ng pagkain at bagong karatulang gawa sa kahoy na inilagay sa harap. Abelana Community Bakery Cooperative, mula sa abo, para sa bayan. Dumalo ang buong Kalye Rosal, mga dating suki, mga supplier, mga trainees, at maging ilang empleyadong dating natatakot magsalita laban sa Monteluz. Nasa harap si Kati Motea, proud na parang sariling anak ang ikakasal. Si Ramil ay tahimik na nakangiti sa gilid. Si Profesor Salcedo ay may hawak na papel pero hindi na ito binasa dahil mas pinili niyang magsalita mula sa puso. Ang negosyo, sabi ng propesor sa harap ng lahat, ay pwedeng maging instrumento ng kasakiman, pero sa kamay ng taong may malasakit, pwede itong maging tulay para makabangon ang marami. Ngayon, hindi lang tinapay ang binubuksan natin. Pag-asa. Pagkatapos, si Mang Kilerio ang pinarangalan na maglabas ng unang tray mula sa bagong oven. Dahan-dahan niyang binuksan ito at kumalat sa buong facility ang amoy ng bagong lutong tinapay. Hindi iyon pandesal, hindi rin iyon munay. Iyon ang bagong recipe na ginawa nila mula sa alaala at sakit. Tinapay na may bahagyang pait ng muskobado at lambot ng gata. Tinawag nila itong abo at alaala. Nang hawakan ni Spell ang unang piraso, napuno ng luha ang kanyang mata. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa bigat ng paglalakbay mula sa nasunog na pugon hanggang sa bagong oven na ito. Para kinanay at tay, bulong niya. Palakpakan ng sumunod. Hindi ito palakpak ng palabas. Ito ay palakpak ng mga taong nakakita kung paano halos durugin ang isang babae at kung paano siya bumangon hindi para manakit, kundi para magsama ng iba sa pagbangon. Ngunit habang nasa gitna ng selebrasyon, biglang tumahimik ang ilang tao sa harap. Huminto ang isang itim na sasakyan sa labas ng beat. Dumaba si Doña Celerina. Suot pa rin niya ang mamahaling damit, ngunit hindi na kasing kinis ng dati ang kanyang tindig. May pagod sa mukha niya. May takot na pilit itinatago sa taas ng baba. Sumunod sa kanya ang isang driver, pero agad ding umatras na parang ayaw madamay. Lumapit siya sa gitna ng facility, tumahimik ang lahat. Ang ganda ng palabas mo, Maristela, sabi ni Doña Celerina. Ginawa mong bayani ang sarili mo. Hindi umalis si Stel sa kinatatayuan niya. Hindi po ito palabas, trabaho ito. Akala mo tapos na ang laban? Tanong ng matanda, nanginginig ang boses sa galit. Akala mo dahil may cooperative ka, may ilang papel ka, at may mga taong pumalakpak sa'yo, panalo ka na? Tuminging si Stel sa paligid, kay Mang Kilerio, kay Ning, kay Isko,
kay Ramil, kay Tatang Irineo, kay Aling Sabel, kay Darren, at sa lahat ng taong minsang nawalan pero ngayon ay nakatayo. Tapos na po ang laban sa yabang, sagot niya. Ang natitira na lang ay panananggutan. Bago ang makasagot si Doña Celerina, dumating ang dalawang sasakyan. Dumaba mula roon si Attorney Benigno kasama ang sheriff at ilang kinatawan ng bangko. Bitbit nila ang dokumento para sa legal seizure ng ilang ari-arian ng Monteluz, kabilang ang warehouse, ilang sasakyan ng kumpanya at mga asset na inamit silang collateral. Namutla si Doña Celerina. Ano ito? Lumapit si Attorney Benigno, mahinom ngunit matatag. Doña Celerina, dahil sa hindi pagtupad sa obligasyon at sa resulta ng audit, sisimulan na ngayong araw ang proseso ng pagkuha sa ilang nakalistang ari-harian ng Monteluz. May kopya po kayo ng notice. Hindi ninyo ito magagawa sa akin, sabi niya halos pabulong na ngayon. Ngunit walang sumagot sa kanya ng panlalait. Walang tumawa, walang nagdiwang sa pagbagsak niya. Ang mga tao ay tahimik lang nanonood habang ang babaeng dating kayang pagbaba ng tingin ng sinuman ay unang pirasong napipilitang harapin ang mundo nang walang pader ng yaman sa pagitan niya at ng kanyang kasalanan. Si Stel ay lumapit ng kaunti, hindi para yakapin siya, hindi rin para saktan siya sa salita. Doña Celerina, sabi niya, noon akala ninyo kapag nasira ang panaderya ko, matatapos ako. Pero ang hindi ninyo naintindihan, hindi lugar ang pinagmulan ng lakas ko. Mga tao, alaala, prinsipyo, iyon ang hindi nasusunog. Nang araw na iyon, sa harap ng bagong oven, bagong tinapay, at bagong pamilyang nabuo mula sa abo, tuluyang naintindihan ni Stel na ang tunay na pagbangon ay hindi lang ang pagbawi sa nawala. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas na gawing mas malawak ang dating maliit na pangarap, hanggang sa maging tahanan nito ng lahat ng minsang pinagsaraduhan ng pintuan. Matapos ang araw ng pagbubukas ng Avellana Community Bakery Cooperative, hindi na bumalik sa dati ang bayan ng San Jacinto. Hindi dahil biglang nawala ang lahat ng problema, kundi dahil sa unang pagkakataon, maraming taong matagal ng tahimik ang natutong magsalita. Ang pagbagsak ng ilang ari-arian ng Monteluz ay hindi lang balitang pinag-usapan sa palengke. Para sa mga supplier na hindi nabayaran, para sa mga manggagawang tinanggal ng walang paliwanag, at para sa mga maliliit na negosyanteng minsang natakot kumontra sa malaking pangalan, iyon ay simula ng paniniwalang may hangganan din ng yabang kapag humarap na sa katotohanan. Si Stel ay hindi nagpahinga kahit natapos na ang opening. Kinabukasan, maaga pa rin siyang dumating sa bagong fasilidad. Hindi na siya nagigising sa lumang maliit na kwarto sa likod ng nasunog na panaderia, pero dala pa rin niya ang dating gawi. Unang bukas ng ilaw, unang silip sa oven, unang tingin sa listahan ng deliveries. Sa paligid niya, mas malawak na ang mundo kaysa dati. May trainees na nag-aayos ng apron, may dating empleyado ng Monteluz na natututo ng magtimbang ng harina ng tama. May mga magsasakang nagdadala ng lokal na sangkap, hindi na bilang mga taong nagmamakaawa mabayaran, kundi bilang partners ng cooperative. Ngunit sa kabila ng bagong sigla, alam ni Stel na may kailangang tapusin. Hindi sapat na nakapagpatayo sila ng bagong pasilidad. Hindi sapat na nakuha nila ang kontrol sa ilang assets. May apoy na sinunog ang pamana ng kanyang mga magulang. May mga dokumentong pineke. May mga pamilyang pinahirapan. At kung hahayaan niyang matapos ang lahat sa simpleng pagbagsak ng pangalan ng Monteluz, para na rin niyang sinabing pwedeng bilhin ng luha ang pananagutan. Kaya nagsimula ang paglilitis. Sa unang araw ng hearing, puno ang maliit na bulwagan. Nandoon si Stel, tahimik na nakaupo sa unahan kasama sina Ate Benigno, Ramil, Professor Salcedo, Ning, Manquilerio at Darren. Sa kabilang panig, naroon si Vivencio Monteluz, suot ang mamahaling Amerikana pero bakas ang pagod at takot sa mukha.
Si Doña Celerina naman ay nakaupo sa wheelchair, hindi dahil hindi siya makalakad, kundi dahil ayon sa doktor ay bumaba ang presyon at lumala ang kanyang kondisyon mula nang nagsimula ang kaso. Ngunit kahit mahina ang katawan, matalim pa rin ang tingin niya. Parang ayaw pa ring tanggapin na ang mundong minsan niyang kontrolado ay hindi na yumuyuko sa kanya. Unang tumistigo si Ramil Guhit. Dala niya ang mga ledger, bank records, at mga dokumentong matagal niyang itinago. Sa bawat pahinang ipinakita niya, mas lumilinaw kung paano ginamit ni Vivencio ang pera ng kumpanya para sa sariling luho, kung paano tinakpan ang utang gamit ang bagong utang, at kung paano ipinangako sa mga maliliit na supplier ang bayad na hindi naman balak ibigay. Hindi po ito simpleng pagkakamali sa accounting, sabi ni Ramil sa hukom. Paulit-ulit po itong ginawa. May pattern. Kapag naniningil ang maliit na supplier, pinapatagal. Kapag may reklamo, tinatakot. Kapag may asset na kailangan para makakuha ng bagong loan, hinahanap nila kung sino ang mahina at madaling gipitin. Tiningnan ni Vivencio si Ramil na parang gusto niyang lamunin ng tingin, pero hindi na tinag ang dating accountant. Sa unang pagkakataon, hindi na siya empleyadong takot mawalan ng trabaho. Isa na siyang taong naghahabol ng katotohanan. Sumunod si Filomena Grageda. Nanginginig siya habang papalapit sa witness stand. Ang matandang sekretarya ay halos 3 dekada nang naglingkod sa Monteluz. Alam ng lahat na hindi madali sa kanya ang magsalita laban sa mga taong minsan niyang itinuring na amo, halos pamilya pa nga. Ngulit nang naupo siya, huminga siya ng malalim at tumingin kay Stel. Marami po akong pinirmahan na hindi dapat kong pinirmahan. Marami po akong nakita na hindi dapat kong pinahayaang matabunan. Takot po ako. Matanda na ako. Wala akong ibang trabaho at lagi pong sinasabi ni Sir Vivencio na kapag may lumabas na papel, ako ang unang mawawala. May alam po ba kayo tungkol sa panununog sa Panaderia Avellana? Napaluha si Filomena. Hindi ko po narinig na sinabi nilang sunugin, pero narinig ko po si Vivencio na sinabing kailangan ng matuto sa takot si Maristela. Narinig ko rin ang pangalan ni Brando Lagasca. At pagkatapos ng sunog, narinig ko po si Doña Celerina na nagsabing delikado lang kung may aamin. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa buong silid. Hindi iyon direktang pag-aamin, ngunit sapat para ipakita ang malamig na pag-iisip na bumalot sa pangyayari. Napayuko si Darren sa kinauupuan niya. Hindi niya kayang tumingin sa ina. Sa bawat salitang lumalabas sa korte, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng lahat ng pagkakataong pinili niyang manahimik. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang tumestigo si Brando Lagasca. Pagpasok niya, hindi agad siya tumingin sa mga tao. Payat pa rin siya, pagod at parang maraming taon ang itinanda sa loob ng ilang buwan. Nasa likod ng korte ang kanyang asawa at anak na nailipat na sa ligtas na tirahan sa tulong ng cooperative at ng witness protection arrangement na inayos ni Attorney Benigno. Nang maupo si Brando, una niyang hinanap sa mata si Stel. "Gusto ko pong humingi ng tawad," sabi niya, nanginginig ang boses. "Alam kong hindi sapat. Alam kong kahit ilang beses ko sabihin, hindi babalik ang panaderiyang nasunog. Pero sasabihin ko po ang totoo." Inisa-isa niya ang nangyari sa lumang paradahan sa likod ng terminal. Sinabi niya kung paano siya kinausap ni Vivencio, kung paano ginamit ang utang niya, kung paano binanggit ang kanyang pamilya, kung paano ibinigay ang pera at kung paano sinabi sa kanya na walang tao sa loob, na konting takot lang ang kailangan. "Hindi po ako inosente," sabi ni Brando umiiyak na. "Ako po ang nagsindi. Ako po ang may kasalanan. Pero hindi po ako ang nagplano. Ginamit po ako dahil mahirap ako, dahil desperado ako, dahil alam nilang takot akong mawala ang anak ko." Tumayo si Vivencio sa galit. "Sinungaling ka, binabayaran ka ni Maristela." Pinalo ng hukumang mesa. "Order!" Hindi gumalaw si Stel. Hindi siya ngumiti. Hindi siya natuwa habang nahuhulog si Vivencio sa sarili nitong galit. Ang naramdaman niya ay lungkot dahil kahit may hustisya ng unti-unting lumalapit,
Walang hatol na makakapagbalik sa larawan ng kanyang mga magulang, sa lumang notebook ng kanyang ina, sa unang pugon na naging saksi ng kanyang kabataan. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilitis, lumabas ang unang desisyon. Si Vivencio ay kinasuhan at ipinakulong habang nagpapatuloy ang mas malalaking kaso ng arson, fraud, coercion at falsification of documents. Si Brando naman dahil sa pag-aamin at pakikipagtulungan ay haharap pa rin sa pananagutan, ngulit bibigyan ng konsiderasyon sa ilalim ng batas. Si Doña Celerina naman ay hindi agad nakulong dahil sa kanyang edad at kondisyon, ngulit inalis sa kanya ang anumang posisyon sa kumpanya, nawalan siya ng kontrol sa ari-arian at ipinag-utos na makipagtulungan sa lahat ng financial recovery proceedings. Ang dating Monteluz Prime Ingredients ay tuluyang pinalitan ng pangalan. Sa isang simpleng pulong sa bagong training hall, pinirmahan ang dokumento para gawing itong Avellana Foodworks Cooperative. Hindi pumalakpak ng malakas si Stel nang ipakita ang bagong pangalan. Sa halip, hinawak niya ang ballpen ng mahigpit, pinirmahan ng papel at saglit na pumikit. Nay, Tay, hindi ko ito ginawa para magyabang. Ginawa ko ito para walang ibang panadirerang matapakan gaya ng ginawa nila sa atin. Mula sa na-recover na assets, sinimulan ang pagbabayad sa mga supplier. Si Tatang Ireneo Bulatao ay unang nakatanggap ng bahagi ng matagal ng utang sa kanya. Nang hawakan niya ang tseke, naupo siya at napaiyak. Akala ko mamamatay na akong hindi nababayaran. Hindi po dapat nagmamakaawa ang taong nagtrabaho ng narangal, sagot ni Stel. Si Aling Sabel Mirasol naman ay naisalba ang kanyang trucking business. Sa halip na mawala ang kanyang truck sa bangko, ito pa ang naging unang opisyan na delivery partner ng cooperative. Ang dating biktima, naging bahagi na ng bagong sistema. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng pagpapaalis sa Monteluz Mansion. Hindi ito ginawa ni Stel ng may kasiyahan. Sa katunayan, nang umagang iyon, matagal siyang nakatayo sa salamin. Iniisip kung pupunta ba siya. Bahagi ng puso niya ang nagsasabing hayaan na lang ang batas. Ngumit may isa pang bahagi na nagsasabing kailangan niyang makita, hindi para maghiganti, kundi para isara ang kaba ng takot na nagsimula sa mansyon na iyon. Pagdating niya sa gate, nandoon na ang sheriff, ilang kinatawan ng bangko at mga taong nag-iimbentaryo ng gamit. Ang dating mansyon na puno ng ilaw, mamahaling sasakyan at taong yumuyuko kay Doña Celerina ay tahimik ngayon. Ang fountain sa harap ay hindi umaandar. Ang hardin ay hindi na kasing ayos. Parang lugar na matagal nang nilisan, kahit ngayon lang opisyal na nawawala ng may-ari. Lumabas si Doña Celerina mula sa malaking pinto. Hindi na seda ang suot niya. Simple na lang na itim na bestida at manipis na shawl. Bit-bit niya ang dalawang maleta. Kasunod niya si Filomena, hindi na bilang utusan kundi bilang taong huling tumulong magligpit ng ilang personal na gamit. Sa hagdan, huminto si Doña Celerina at tumingin sa paligid. Sa mukha niya, hindi lang galit ang naroon, may takot, may hiya, may lungkot ng matagal niyang itinago sa likod ng pagiging matapobre. Sa labas ng gate, may ilang dating nasambahay na nanunood mula sa malayo. Ang ilan sa kanila ay minsang pinahiya niya, pinagalitan at pinagtrabaho ng sobra. Pero walang tumawa, walang pumalakpak, walang sumigaw ng masasakit. Ang katahimikan nila ang mas mabigat kaysa insulto. Pagdating ni Doña Celerina sa gilid ng kalsada, nagsimulang umambon. Inilapag niya ang isang maleta dahil hindi niya na kayang bitbitin pareho. Tumingin siya sa kalsada na parang ngayon lang niya nakita kung gaano kalupit ang mundo kapag wala kang sasakyang naghihintay, walang driver na magbubukas ng pinto, walang katulong na susunod sa utos. Doon siya naupo sa gilid ng gate. Ilang sandali siyang nakayuko. Ang babaeng minsang nagsabi kay Stel na amoy pugon siya, ngayon ay basang-basa sa ulan, hawak ang natitirang gamit at walang malinaw na pupuntahan. Sa puntong iyon, pwedeng lumapit si Stel at sabihin lahat ng salitang minsang itinapon sa kanya. Pwede niyang ipaalala ang gabing nasunog ang panadiriya. Pwede niyang sabihin, ngayon, alam mo na ang pakilamdam.
Pero hindi iyon ang ginawa ni Stel. Lumapit siya ng dahan-dahan at inabot ang isang sobre. Tumingin si Doña Celerina sa kanya. Mata ay puno ng pagod at natitirang yabang. Ano ito? Awa? Hindi, sagot ni Stel. Address ng maliit na bahay na maaari ninyong tuluyan pansamantala. Hindi mansyon, walang kasambahay, walang driver, pero may bubong, may kama, at malapit sa klinika. Napangiti ng mapait si Doña Celerina. Pagkatapos ng lahat, gusto mo kong ipakitang kawawa. Hindi ko kailangang gawin iyon, mahinahong sabi ni Stel. Ginawa na iyon ng mga desisyon ninyo. Ibinibigay ko ito hindi para burahin ang ginawa ninyo. Haharapin ninyo pa rin ang batas. Pero hindi ako magiging katulad ninyo. Hindi ako matutuwang makitang may matandang babae na natutulog sa ulan. Tumigas ang mukha ni Doña Celerina, ngulit nangingilid ang luha niya. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit hindi mo kayang kamuhian ng buo? Saglit na tumahimik si Stel. Kinamuhian ko kayo. Maraming gabi, lalo na noong nasunog ang panadariya. Pero napagod ako. At natutunan kong kapag galit lang ang dala ko, para ko na ring hinayaang kayo pa rin ang may hawak ng buhay ko. Dumating si Darren. Tahimik siyang lumapit sa ina. Wala na sa kanya ang dating anak na takot magsalita. Ngunit wala rin siyang galit na naghahanap ng saktan. Ma, sabi niya, sasamahan kita sa bahay na yan kung papayag ka, pero hindi kita itatago sa kaso. Hindi ko na kayang magsinungaling para sa pamilya natin. Tumingin si Doña Celerina sa anak. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Hindi niya ito tinawag na walang utang na loob. Napagod na rin siya sa pagtatanggol sa sarili niyang pagbagsak. Mahal mo pa ba ako bilang ina? Tanong niya. Lumuhod si Darren sa harap niya. Oo, pero ngayon ko lang natutunan na ang pagmamahal pala, hindi dapat pumayag sa kasamaan. Napaiyak si Doña Celerina. Hindi iyon iyak na maganda o biglang nang papabait sa isang kontrabida. Iyon ay iyak ng unang beses na nawalan ng pader, salamin at titulo. Iyon ay iyak na hindi pa sapat para mapatawad ang lahat, pero sapat para ipakitang may bitak na ang batong puso niya. Tumingin siya kay Stel. Matagal bago siya nakapagsalita. Maristela, sabi niya. Hirap na hirap banggitin ang pangalan. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad sa taong sinubukan kong durugin. Simulan ninyo sa totoo, sagot ni Stel. Napayuko si Doña Celerina. Totoo na minamaliit kita. Totoo na hinayaan kong paniwalaan ni Vivencio na pwede kang takutin. Totoo na mas mahal ko ang pangalan namin kaysa sa katahimikan ng anak ko. At totoo na nang muntik kang mamatay, hindi awa ang una kong naramdaman, kundi takot na mabisto ako. Nanginginig ang boses niya. Patawad, alam kong kulang, alam kong huli, pero iyon lang ang kaya kong sabihin ngayon. Hindi agad sumagot si Stel. Sa likod ng kanyang isip, nakita niya ang apoy. Narinig niya ang sigaw ni Isko. Naramdaman niya ang init sa braso at ang sakit ng larawang nasusunog. Walang madaling kapatawaran sa ganoong sugat. Tinatanggap ko ang paghingi ninyo ng tawad, sabi niya sa wakas. Pero hindi ibig sabihin noon ay mawawala ang kaso. Hindi ibig sabihin noon ay babalik kayo sa dati. Ang pagpapatawad ko para makalaya ako sa galit. Ang pananagutan ninyo ay para matuto kayo sa ginawa ninyo. Tumanggo si Doña Celerina. Mabagal, parang unang beses niyang tinanggap na may mga bagay na hindi na kayang utusan. Lumipas ang 3 taon. Sa dating lugar ng nasunog na Panaderia Avellana, may nakatayong bagong bakery shop. Hindi ito kasing liit ng dati, pero hindi rin sobrang gara. Simple ang harapan, maliwanag ang salamin, at sa ibabaw ng pinto ay nakasulat ang pangalan, Panaderia Avellana, unang tahanan ng Avellana Foodworks Cooperative. Sa loob, may maliit na sulok kung saan nakalagay ang bagong litrato ni Mang Orestes at Aling Natividad na ipina-frame ni Stel mula sa lumang kopya na nahanap sa baul ng tiyahin niya. Sa tabi nito, may piraso ng lumang karatalong na kalahating nasunog, lininis at inilagay sa salamin bilang paalala. Hindi na isang tindahan lang ang pinapatakbo ni Stel. Ang Avellana Foodworks Cooperative ay may ilang branches na sa Karatigbayan. May training center sa dating Monteluz warehouse kung saan nagtuturo si Mang Quilerio sa mga kabataan na gustong matuto ng baking. Hindi na niya kailangang magtrabaho ng mabigat. Sapat na ang kanyang boses at karanasan para buhayin ang kamay ng bagong henerasyon. Ang sikreto sa tinapay, madalas niyang sabihin sa trainees, hindi lang sukat, pakiramdam din. Kapag galit ka, lalabas sa masa.
Kaya bago ka magmasa, ayusin mo muna ang puso mo. Si Ning naman ang head ng Community Delivery Network. Meron na silang van, motor at malinaw na ruta hanggang sa malalayong barangay. Minsan biro niya kay Darren, o dati ikaw ang bossing sa mansyon. Ngayon kapag litang delivery, ako ang manenermon sa'yo. Si Darren ay natutong tumawa sa ganun. Naging maayos ang trabaho niya sa logistics at kalaunan ay tumulong sa pagbuo ng Fair Supplier Payment System. Hindi naging madali ang pagsasama nila ni Stel. Dumaan sila sa mahabang pag-uusap, tampuhan, counseling kay Padre Evaristo na kilalang tagapayo sa bayan at maraming gabing kailangang aminin ni Darren na ang pagbabago ay hindi dapat salita lang. Ngulit unti-unti, naging mas pantay sila. Hindi na si Stel ang babaeng naghihintay ipagtanggol. Hindi na si Darren ang lalaking nagtatago sa anino ng ina. Magkasama na silang naglalakad, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil pareho silang natutong pumili ng tama araw-araw. Si Isko, na dating batang natutulog sa bangketa, ay scholar na ngayon ng cooperative. Part-time apprentice baker siya sa umaga kapag walang klase at madalas siyang makita sa training center, seryosong-seryoso habang sinusukot ang harina. Ate Stel, sabi niya isang umaga, hawak ang maliit na notebook. Pag nakatapos po ako, gusto kong magtayo ng maliit na panaderia malapit sa terminal. Yung may libreng tinapay din sa batang gutom. Napangiti si Stel. Anong ipapangalan mo? Nag-isip si Isko, tapos ngumiti. Pugon ng pag-asa. Napaluha si Stel, pero pinigil niya ang hagulgol. Maganda, siguraduhin mo lang na hindi ka mandadaya sa timbangan. Opo, sagot ni Isko. Sabi nga po ni Mang Quilerio, nararamdaman ng tinapay kapag marumi ang puso. Sa kabilang dako, si Doña Celerina ay nanatili sa maliit na bahay na ibinigay na address ni Stel. Hindi siya naging banal na babae. May mga araw pa rin na matigas ang ulo niya, may mga araw na nagrereklamo siya sa simpleng ulam, may mga araw na hindi niya matanggap na wala na ang dating buhay. Ngunit dumadalaw siya sa hearing kapag kailangan. Nagsimula rin siyang magbasa ng mga liham mula sa mga supplier na nasaktan ng kumpanya. Minsan, nagpapadala siya ng maikling sulat kay Stel. Hindi mahaba, hindi drama. Kadalasan, isang linya lang. Nakapunta ako sa korte ngayon, sinabi ko ang totoo. Para kay Stel, sapat na iyon sa ngayon. Isang madaling araw bago pa sumikat ang araw, pumasok si Stel sa bagong panaderia Abellana. Tahimik pa ang bayan. May kaunting lamig sa hangin. Sa loob, naroon ang amoy ng harina, malinis na mesa, at bagong sinding oven. Hinaplos niya ang gilid ng pugon. Hindi na iyon ang lumang pugon na nasunog, pero sa init nito, naramdaman pa rin niya ang alaala ng kanyang mga magulang. Dumating si Darren mula sa likod, dala ang unang tray. Handa na? Tumanggo si Stel. Handa na. Pumasok si Mang Quilerio, mabagal ang lakad pero maliwanag ang ngiti. Sumunod si Ning na may hawak na delivery list. Maya-maya, dumating si Isko, naka-uniform pa sa school pero may apron sa ibabaw. Isa-isa silang pumwesto, parang lumang pamilya na muling binuo ng panahon. Binuksan ni Stel ang oven at inilagay ang unang batch ng pandesal para sa araw na iyon. Sa tabi ng pugon, sinindihan niya ang maliit na ilaw sa ilalim ng larawan ni Mang Orestes at Aling Natividad. Nay, Tay, mahinang sabi, hindi nasunog ang pangarap natin. Mas marami na tayong napapakain ngayon. Sa labas, unti-unting sumikat ang araw sa San Jacinto. May mga batang papasok sa eskwela, mga manggagawang papunta sa trabaho, at mga pamilyang bibili ng almusal. Bumukas ang pinto ng panaderia at muling kumalat sa kalsada ang amoy ng bagong lutong tinapay. Hindi na amoy ng dating sugat, kundi amoy ng buhay na pinili pa ring bumangon kahit minsang itong tinupok ng apoy.